Welcome to Mateo Tagalog Anime Recaps. Nagsisimula ang kwento kay Makota, isang salaryman na may mukhang nagugulat nang siya'y mapadala sa isang fantasy world kasama ang tatlong high school students. Sila ay napalibutan ng mga mages na nagcast ng spell at sila'y sinalubong ng isang prinsesa. Agad namumuhay ang isa sa mga mages na suriin ang lakas ng kanilang mga tinawag na mga bayani. Ang isa pang lalaki sa grupo ay gumagamit ng banal na espada. Ang dalawang babae naman ay may kapangyarihan sa yelo, hangin, kidlat, at banal na mahika. Ang prinsesa ay nagmamakaawa sa kanila na iligtas ang kanilang kaharian dahil ang mga tinawag na mga bayani ay ang kanilang huling pag-asa. Si Makota ay nananatiling nasa likuran habang iniisa-isa ang sitwasyon at natutukoy na ito ay isa sa mga isekai ideals. Sa wakas, napansin siya ng mage at nagulat na may isa pang bayani na tinawag. Sinusuri nito ang kanyang kapangyarihan, at ito'y online na pamimili. Sa kanyang hiya, nagtawanan ng lalaking estudyante at nagtataka kung may mga convenience store sa mundong ito na magagamit niya para sa kanyang kasanayan. Sumali rin ang iba, at sinabing walang silbi ang kanyang kasanayan. Hiniling ni Makota na suriin kung mayroon siyang mga kasanayang makakatulong, ngunit wala siyang natagpuan. Ang iba ay binigyan ng mga pampatulak na mga kasanayan habang sila'y nakikipagkilala sa kanilang mga summoner. Ini-ignore ang salaryman, naiinip, kaya't siya'y nakatayo doon na labis na nalilito kung bakit mayroong cheat-like abilities ang tatlong iba. Maikli pagkatapos, dinala sila sa harap ng hari, na nagpapabatid sa kanila na patuloy na inaatake ng Demon King ang kanilang kaharian, nanawagan rin ng hari sa kanila na tumulong sa pagtangkal ng panganib upang maibalik ang kapayapaan sa kanilang kaharian. Dahil hindi bahagi si Makota ng usapang ito, siya'y sumusubsob sa likuran, nakikinig habang ang mga bayani ay nagpapahayag ng kanilang kasunod sa hari. Sa wakas, siya'y nagpapakialam at kinikilala na hindi siya isang bayani, kaya't maari siyang makasagabal sa kanilang gawain. Sa ganitong isipan, siya'y nananawagan sa hari na paalisan siya, dahil nais niyang mamuhay ng simpleng buhay. Ang kanyang kahilingan ay pinagkaloob at siya'y pinauwi na may 20 ginto para simulan ang kanyang solo journey. Iniisip niya kung ito'y sapat na halaga o baka naman binigyan lang siya ng hajj na pera. Habang naglalakad siya sa pamilihan, ang mga tao ay nagchichismis tungkol sa kanya dahil sa kanyang kasuutan. Agad niyang napansin ito at nagpalit siya ng damit bago siya nagsimulang magkuha ng impormasyon tungkol sa kanyang bagong mundo. Nag-shopping siya bago natagpuan ang isang magandang, murang lugar para tumuloy. Siya'y nagpapahinga sa kanyang kwarto, masaya na pinili niyang hindi maging bayani. Sa kanyang mga obserbasyon, napagtanto niya na sobrang mararangya at misteryoso ang mga royals. Pakiramdam niya na mas mabuting huwag siyang manatili sa kaharian na ito ng matagal. Naalala niya na siya'y napadala, kaya't binuksan niya ang kanyang interface upang suriin ang kanyang mga estadistika, at siya'y nasa antas 1, may kapangyarihan sa pagsusuri, at may item box. Ang salaryman ay napagtanto na ito ay isang kasanayang nagpapahintulot sa kanya na dalhin ang malalaking bagahe ng walang alalahanin. Napansin niya ang kanyang natatanging kasanayan sa online grocery, kaya't nagpa siya siyang subukan ito tawagin, ngunit walang nangyari. Pinili niyang i-click na lang ito, at sa kanyang pagkabigla, isang webpage ng isang tindahan ng grocery ang lumitaw sa kanyang harap, at ang mga kalakal na nakadisplay ay mula sa makabago at modernong mundo. Pumili si Makota ng tubig muna dahil karaniwang nauuhaw siya kapag umiinom ng tubig sa kanyang mga biyahe. Nagdesisyon rin siyang pumili ng isang madaling kainin para sa ngayon. Habang siya'y nag-check out, pinapakiusap sa kanya na magdagdag ng pera. Ipinasok niya ang ilang barya sa itinukoy na lalagyan at sanara ang order. Agad na lumitaw ang isang kahon sa harap niya na may lamang pagkain. Nagkataon na ang kanyang kasanayan ay sobrang lakas, at dahil hindi ito isang kasanayan sa pakikipaglaban, hindi maiintindihan ng mga mataas na kapangyarihan sa mundo kung gaano ito kahalaga, kaya't hindi sila magkakaroon ng interes sa kanya. Sa abot ng kanyang pera, hindi na siya mag-aalala tungkol sa pagkain. Bukod dito, magagamit niya ang kasanayang ito upang kumita ng pera. Ito ang tawag ko sa isang kasanayang cheat level. Sana lang alam ng Burger King ang kapangyarihan niya. Ang pangunahing prioridad niya ay makalabas ng kaharian. Kinabukasan, tinanong niya ang mga tao kung ano ang pinakamabisang paraan para makalabas ng kaharian. May mga bata na nagbigay sa kanya ng impormasyon na ang bayan ng Kills ang border settlement, kaya't itinuro nila sa kanya ang isang karwahe na dadalhin siya doon. Sa kanyang paglalakbay, nakakilala siya sa isang mangangalakal ng sabon na kapwa pasahero niya.
Itinanong niya sa kanya kung inilagay na niya ang kanyang mga bagahe sa item box, ngunit sinabi ng mga ngalakal na wala siyang ganoong kakaibang kasanayan dahil iisa lang sa bawat 1,000 tao ang may kakayahang iyon. Sumunod niya itanong ang tungkol sa kasanayang appraisal, at sinabi ng matanda sa kanya na ito ay isang kasanayan na ninanais ng lahat ng mga ngalakal. Gayunpaman, ang appraisal ay isang attribute na mayroon lamang ang mga bayaning tinawag mula sa ibang mundo. Iniisa-isang kalakip nito ang mga sinaunang relic. Tanging mga hari ng kaharian at mga guild ang may kakayahan na magkaroon ng access sa mga individual na may kasanayang iyon. Si Makota ay nagpasya na magpakitang tao at huwag ipahayag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, ngunit ini-inform niya ang mga ngalakal na nais niyang tumawid sa border upang pumunta sa kalapit na bansa. Sa lihim, sinabi ng mga ngalakal na matalino ang kanyang desisyon dahil ang kaharian ay malapit ng magiba. May mga balita na ang border ay malapit ng isara. Pagdating niya, mukhang totoo nga ang sinabi ng matanda dahil walang mga karwahe na papunta sa kalapit na kaharian. Napagtanto niyang ito ay kakaiba dahil ang atmosfera sa bayan ay tila normal. Nagtungo si Makota sa isang lokal na bar kung saan inabala siya ng ilang mga lalaki na nagpahayag na itigil ang serbisyo upang hindi makatakas ang mga tao. Kung hindi, babawasan ang laki ng hukbo. Ang mga mataas na opisyal ay sinusubukan na mag-utos ng digmaan sa iba't ibang dako. Plano rin nilang iwan ang lugar sa lalong madaling panahon at inirerekomenda sa kanya na gawin ang pareho. Ngunit ang pangunahing problema niya ay ang mga halimaw sa daan dahil wala siyang anumang estadistikang pandigma. Kaya't nagpasya siyang pumunta sa isang guild ng mga mangangalakal para humingi ng tulong. Pagpasok niya, na-intimidate siya habang tinutuntun siya ng mga tingin ng mga tao hanggang makarating siya sa receptionist ng guild. Nag-request siya para sa isang kasamang mag-escort papunta sa kalapit na kaharian, at kinumpirma ng receptionist na maaari itong ayusin, ngunit magkakahalaga ito ng 8 ginto. Mahal nga ito, ngunit ilang araw ang tatahakin ng biyahe, at may pagtaas ng demand para sa mga misyong escort dahil sa pagsasara ng border. Sumang-ayon siyang bayaran ng halaga, at swerte para sa kanya, may grupo ng mga mangangalakal na available na siyang samahan. Tumawag siya kay Werner, ang leader ng grupo, na nagpakilala bilang isang C-rank na mangangalakal. Nag-alok si Makota na magdala ng pagkain sa buong biyahe upang makatulong sa gastusin. Pumayag si Werner ngunit nais niyang kumpirmahin ang kasunduan sa kanyang mga kasamahan sa grupo. Sumang-ayon ito kay Makota, na nakabuti sa kanya bilang isang salaryman dahil magagamit niya ang kanyang kakayahan upang bumili ng mas murang mga sangkap. Nagkasundo silang magkita kinabukasan para simulan ang kanilang biyahe. Pagkatapos ng magandang pahinga sa gabi, nagkita sila sa oras na napagkasunduan, at ipinakilala ni Werner siya sa iba pang miyembro ng grupo at sa kanilang mga tungkulin. Matapos ang mga formalidad, nagsimula na sila sa kanilang biyahe. Matapos ang ilang oras sa kalsada, inirerekomenda ni Werner na magpahinga sila sa ilalim ng isang puno. Nagpasya si Makota na magluto ng kahit anong makakain para sa grupo upang mapalitan ang kanilang enerhiya. Kumuha siya ng kanyang kagamitan mula sa kanyang item box, at namangha ang kanyang mga kasama dahil mayroon siyang ganoong bihirang kasanayan. Subalit sinikap niyang bawasan ang kahalagahan nito. Pinuri rin nila ang kanyang kagamitan, ngunit mayroon siyang binili mula sa kanyang online store dahil mas murahin ito kaysa sa kanyang kapanahunan. Ipinresenta niya ang inihanda niyang pagkain para sa lahat na kanilang pinag-enjoy, at nagustuhan nito ng lahat, pati na rin ang kanyang soup na ikinatuwa ng kanyang mga kasama. Masaya siyang marinig iyon, kahit itinatago niya ang katotohanan ito ay soup mula sa isang nabili niyang lata sa tindahan. Naging mapanuri ang grupo nang ipresenta ng kanilang leader ang misyon, ngunit masaya sila na tinanggap nila ang misyon dahil nakakakain sila ng maluho. Pangako ni Werner na hindi na siya magtatanong tungkol sa kanyang negosyo kung patuloy silang papakainin ng ganito. Matapos nilang kumain, nagpatuloy sila sa kanilang biyahe. Napansin ni Rita, ang scout, ang ilang kilos sa mga puno kaya't nagbigay senadorya sa grupo na tumigil. Bigla, may mga nakakatakot na paru-paro ang lumabas at nagmadali papunta sa kanila. Agad na kumilos ang grupo at sila'y pumatay sa mga ito. Matapos ang palitan ng putok, inalagaan ni Franz, ang healer, ang mga sugatang miyembro habang si Rita ay naghahanap para sa kanilang kinabukasan. Bumalik siya upang iulat na may nagagalit na pulang baboy sa harap. Nagpasya si Werner na magpatuloy sila sa kanilang paglalakbay dahil wala naman silang dahilan para iwasan ang baboy. Nagutos siya kay Ramon, ang mage, na palayasin ang nilalang. Natatakot si Makota sa laki nito habang papalapit ito sa kanila. Inuutusan siya ni Werner na magtago sa likod nila habang sila ni Denson, ang swordsman, ang makikipaglaban dito.
Napapailing siya sa kagilagilalas habang tinitignan niya kung paano ito pinatay ng mga kasama. Pagkatapos nito, kanilang kinuha ang karne mula sa baboy at hinati ito sa mga kaati na pwedeng kainin. Binigyan siya ng abiso ng lider na ang balat at sungay ng hayop ay maaaring ibenta sa mataas na halaga. Pagdating sa karne, kinakailangan na lamang nilang kunin ang kaya nilang kainin dahil sa kakulangan ng espasyo. Narinig ito ni Makota at inalok na itago ito sa kanyang item box sapagkat itapon lamang ito ay sayang. Pagkatapos ng isang makulay na araw, naisip niya na mas mainam na maghapunan sila ng maaga. Naitanong ni Werner kung kakain sila ulit ng kanyang espesyal na tinapay. Pangako ni Makota na isama ito, ngunit nais niyang subukan rin ng iba. Naghanda sila ng kampuhan at nagsilbing tagabantay na may kasamang excitement habang pinagmamasdan siyang magluto. Ngunit ayaw niyang makita ng mga kasama ang mga sangkap mula sa online na tindahan, kaya't nagkunwari siyang mahihiya kapag pinagmamasdan siyang magluto, kaya't sila'y nagpaumanhin at inintay na lamang matapos ito. Nagdagdag siya ng iba't ibang klase ng karne at gulay upang makagawa ng masarap na stew na kanilang kakainin kasama ang tinapay. Lahat sila ay kumuha ng kanilang unang kagat at tumigil ng sandali. Nalungkot si Makota na baka hindi nila nagustuhan ang pagkain, ngunit ito ay eksakto ng kabaligtaran. Lahat sila ay agad na natapos ang kanilang unang tasa at humiling pa ng isa. Sinabi ni Rita na dahil sa pagkain, nararamdaman niyang mas matalas ang kanyang katawan kaysa sa karaniwan. Sumang-ayon rin ang iba na mas magaan ang pakiramdam nila pagkatapos kumain ng pagkain. Matapos silang pakinggan, tila'y parang epekto ng mga supplements ang kanilang nararanasan, ngunit wala naman siyang inilagay na ganun sa pagkain. Nagdesisyon siyang gamitin ang kanyang skill na appraisal upang alamin ang nangyayari, at nagulat siyang tumalsik ang pagkain mula sa kanyang bibig nang makita ang pag-angat sa mga stats ni Rita. Tinanong siya ng iba kung okay lang siya dahil sa kakaibang kanyang asal. Nagkaroon siya ng internal na usapan, naguguluhan kung baka ang kanyang pagluluto ang dahilan. Sa ngayon, nagsisimulang isipin niya na maaaring mapanganib para sa kanila ang kumain ng pagkain mula sa ibang mundo, ngunit tila ito ay nagpapataas ng lakas at kapangyarihan sa kanilang katawan. Siya ay nagsisimulang mangamba kung ano ang mangyayari sa kanya kung sakaling may makadiskubre tungkol sa mga epekto ng kanyang niluluto, kaya't nagpasya siyang huwag ipaalam sa sinuman ang tungkol dito. Habang sila'y nag-e-enjoy sa pagkain at kampuhan, may isang halimaw na nagmamasid mula sa dilim, nagmamasid sa kanila. Kinabukasan, nagpatuloy sila sa kanilang biyahe, at binalaan siya ni Werner na mararating nila ang kanilang pupuntahan sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Isang gabi, nagcamp sila sa paanan ng isang gubat, at naghanda silang lahat ng gawaing makakatulong sa mabilisang pag-set up ng kanilang kampo. Sa wakas, niluto na rin ni Makota ang ilang bahagi ng karne ng pulang baboy. Pumili siya na gumamit ng mga materyales mula sa fantasy world para sa paghahanda nito, ngunit ginamit ang liquid marinade mula sa kanyang mundo upang ipakulob ang karne bago lutuin ito kasama ang mga gulay. Sinimulan na niyang prituhin ang karne na kumuha ng atensyon ng lahat. Nang sila'y finally magupo para kumain, ang lasa ng pagkain ay nagbigay sarap sa kanila at napahanga sila sa kanilang pagkain. Ang halimaw ay nagdesisyon na sa wakas ay magpakita. Ang mga mukha ng mga adventurers ay naging lugubrious habang ito ay tumatayo sa likod ni Makota. Kinilala ito ni Werner bilang ang alamat na halimaw na tinatawag na Fenrir. Kumakausap ito sa kanila at inuutusan na hayaan silang kumain din. Nagbigay si Dorias ang leader, kaya't nagluto agad si Makota para dito, ngunit hinihiling pa nito ng mas marami, kaya't pinipilit siyang magluto ng mas mabilis at mabilis hanggang maubos nito ang lahat ng kanilang karne. Pinapurihan nito ang kanyang pagkain at na-impress sa nutritional value nito. Ipinakilala nito ang sarili bilang pharaoh bago hilingin na magkaroon ng isang familiar contract kay Makota dahil siya'y naaliw dito. Labis ang gulat ng mga adventurers nang marinig na tinangka niyang tumanggi, ngunit sa isang malupit na tingin mula kay Pharaoh at pagsang-ayon ng grupo ay agad itong binago ng kanyang isipan at tinanggap ang alok. Hinihikayat siya ng halimaw na lumapit, at nagsimulang magningning ang ulo ni Pharaoh habang ito'y inilalagay nito laban kay Makota. Kasunod nito, may kiskis ng liwanag, at nagsimula ring magningning ang buong katawan ni Makota, nagsasaad ng pagtatapos ng seremonya ng kontrata. Ibig sabihin nito, si Makota ay kinakailangang alagaan si Pharaoh. Umaasa ito na makakatanggap ito ng 3 regular na pagkain sa isang araw. Ang salaryman ay natigilan sa gulat, at dito nagtapos ang episode. Nagpapatuloy ang mga bagay matapos bumuo ng pamilyar na kasunduan sa nilalang. Sila'y nagpapalit-palit ng mga pangalan at napagkasunduan ng pangalang Pharaoh na ikinatuwa ng alamat na halimaw.
Kinabukasan, nagpapatuloy ang grupo sa kanilang paglalakbay kasama ang kanilang bagong kasama. Dahil mas malapit na sila sa sibilisasyon, nagsisimulang makakasalubong ang iba pang mga manlalakbay sa kanilang daan, at silang lahat ay agad na umiilag sa takot habang papalapit ang grupo. Napansin ni Warner ang kanilang reaksyon at laki na nakapagdulot ng atensyon ni Makota. Ipinaliwanag ng lider ng grupo na dahil malapit na sila sa mga hangganan, siya'y nagsisimulang mabahala sa mga hamon na kanilang haharapin. Nakuha ng iba pang manlalakbay ang kumpiyansa na haharin dyan sila dahil may mga talaan ng fanfare na samaira ng buong bansa. Sinabi ni Warner na kahit pa na sa pamamagitan ng milagro sila ay makapasok sa bansa, tiyak na hindi papayagan si Makota ng kanilang patutunguhang kaharian dahil nakipagkasunduan siya sa nilalang at hindi rin nila siya bibitawan. Siniguro siya ni Pharaoh na hindi niya kailangang mag-alala dahil kung sila ay mag-aaksaya ng panahon sa kanya, tiyak na sisirain niya ang lugar. Ngunit mabilis na binura ng alamat na halimaw ang usaping iyon at binalita kay Makota na oras na para kumain. Tumigil sila sa isang angkop na lugar kung saan siya'y naghanda ng pagkain, ngunit napagtanto ni Makota na mayroon lamang sapat na karne para kay Warner at sa iba pa. Pinabatid ni Pharaoh na nais niyang kumain ng karne, ngunit nagreklamo ang salaryman na kinain ni Pharaoh ang lahat ng karne noong nakaraang gabi, kaya kung gusto niya ng maraming karne, siya na lang ang manghuli nito. Kinilala ng makatwiran na halimaw ang kanyang punto at pangako nitong babalik ito ng mabilis bago tumakbo papasok sa kagubatan. Nag-aalala si Warner nang makita niyang ginagamit ni Makota ang natirang karne, ngunit ipinaalam niya sa kanila na si Pharaoh ang maghahanap ng pagkain para siya ang maghanda nito. Napagkakasunduan ito ng grupo dahil iniisip nila na sa pagdating ng halimaw, sila'y mapipilitang kumain ng mga tira-tira lamang. Impressed din sila na may ganitong kakayahan na agad si Makota sa kanyang kalalayan, ngunit sinubukan lamang niya itong baliwalain. Naabala ang fan club party nang bumalik si Fenrir at inilaglag ang kanyang nahuli sa sahig. Nagtaka ang grupo. Kinilala ito ni Warner bilang isang ibon na bato at ipinaliwanag na ito ay isang B-rank na halimaw. Idinagdag pa ng mage na mataas ang halaga ng kuko at tuka nito. Ipinabatid ni Makota kay Fenrir na hindi niya kayang balaatin ito ng mag-isa, kaya't inirerekomenda niya na tulungan sila ng iba at kunin ang mga kuko at tuka bilang gantimpala para sa kanilang gawaing ito. Masaya ang Fenrir sa ganoong kasunduan, basta't makakuha siya ng kanyang karne. Matapos ang maiklit sandaling oras, natapos na ang mga manlalakbay sa pag-aayos ng karne. Dahil ito'y isang ibon, napagpasyahan niyang lutuin ito gamit ang ilang patak ng sosawang gawa sa luha at iniluto nito muna ang mga tao. Hinahanap-hanap siya ni Fenrir para sa kanyang bahagi, ngunit ipinaliwanag ni Makota na dahil kumakain ito ng marami, mas makakabuti na unahin muna ang pagkain ng iba upang sila'y makakain habang ginagawa nito ang kanyang sahog. Sumang-ayon si Fenrir at maingat na naghintay sila na matapos kumain ang mga tao. Hindi nagtagal, hinanda na ng kanyang pribadong kusinero ang kanyang bahagi, at lubos itong nagustuhan ni Fenrir habang kinakain nito halos lahat ng karne ng ibon. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay at sa wakas ay nakarating sa mga hangganan matapos ang napakahabang paglalakbay. Tinitigan ni Makota ang malaking pader. Sinuri nila ang sitwasyon malapit sa pader at napansin na maraming mga sundalo ang lumalabas habang nag-aayos ng kanilang formasayon. Huling naisip ni Warner na ang dahilan kung bakit sila nasa mataas na antas ng pag-aalala ay dahil sa natanggap nilang mga ulat tungkol sa pagkakaroon ni Fenrir. Nagpasya siya na bumaba upang ipaliwanag ang sitwasyon sa kanila, kaya't iniutos niya sa kanyang grupo na maghintay. Kumpiyansa ang iba pang miyembro ng grupo na ang kanilang leader ay magiging mahusay sa pakikipag-usap upang mapababa sila. Sumuko ang grupo, at ang kapitan ng unit ay nagsimulang tanungin si Makota upang tiyakin kung totoo ang impormasyon. Nagulat sila na mayroon siyang isang mitikong nilalang bilang kalalayan, ngunit ipinahayag niya ang kanyang pangamba alinsunod sa reputasyon ng Fenrir. Pinutol ni Makota ang kanyang pagsasalita at kinumpirma kay Fenrir na hindi ito magwawala kung papasukin sila. Siya ay medyo na-offend na kinumpara siya sa iba pang mangmang na halimaw. Inipahayag ng nilalang na kung wala silang masamang hangarin, wala siyang dahilan para gumawa ng anuman. Namangha ang iba pang mga sundalo na kayang magpaliwanag ng ganito ng alamang. Matapos makita ang ebidensya sa kanilang sariling mga mata, pinahintulutan na silang magpatuloy subalit nakiusap na bantayan nila ang nilalang. Naiinis si Fenrir nang subukang balaan siya ulit ni Makota, ngunit pinaamo ito nito sa pamamagitan ng pamumuthreat na kukunin ang kanyang pagkain. Labis ang kasiyahan ng kapitan sa disiplina na ipinapakita ni Makota sa kanyang kalalayan.
Ang mga manlalakbay ay nakapasok sa bansa ng libre nang ipakita nila ang kanilang guild card, ngunit kailangang bayaran ni Makota dahil wala siyang ganyan. Pagkatapos ng mapanganib na pagkakataon na iyon, sa wakas ay nakarating sila sa bansa. Ipinabatid ni Werner sa kanya na ang balita ng kanilang pagdating kasama si Fenrir ay makakarating sa marquee sa lugar. Ang balitang ito ay nagpapangarap na gawing umiyak si Makota, ngunit mabilis siyang bumangon dahil wala siyang plano na manatili roon ng matagal, ngunit nais niyang maglakbay upang makita ang maraming lugar at kumita gamit ang online groceries. Ipinapayo ni Warner na dapat sumali siya sa isang Adventurers o Merchants Guild dahil makakatulong ito sa kanya. Napagpasyahan niyang sumali sa Merchants Guild dahil nakikita niya ang sarili na nagpapatakbo ng tindahan ng pagkain o nagbebenta ng mga bagong produkto. Ngunit isang miyembro ng grupo ang nagpapahiwatig sa kanya na ang Adventurers Guild ay maaaring magbalat at bumili ng mga natirang nahuli ni Fenrir. Bago sila magpatuloy sa huling bahagi ng kanilang paglalakbay, nang sila'y makarating sa bayan, siya'y nagulat na kinakailangang magbayad ulit. Binati si Makota ng alipin ni Noble Rendell. Nakamasid ang grupo habang inuudyukan nito ang salaryman na makipagtagpo sa kanyang amo. Si Makota ay hindi agad pumayag ngunit sinubukan pa rin niyang magpumilit. Binuwag ito ni Fenrir at binalaan na kanilang hangarin lamang na makipagkilala upang mapagtagumpayan ang kapangyarihan ng Fanver. Natakot ang alipin at tumakbo palayo. Iniisip ni Makota na baka medyo samobra siya. Nagpahayag ng kaba si Werner dahil sensitibo ang mga nobles pagdating sa kanilang imahe, kaya't ang ganitong pagtanggi ay maaaring magdulot ng negatibong kahihinatnan. Itinataguyod ni Pharaoh ang kanyang kasamahan na haharapin niya ang anumang mga pagsubok na ibinato sa kanila. Ipinabatid ni Werner sa kanyang mga kasapi na lalabas na sila matapos makuha niya ang pirma ni Makota sa kontrata na nagpapahayag na natapos na ang misyon. Pagkatapos nito, nagpaalam na sila sa isa't isa at nagpasalamat kay Makota sa kanyang handog na pagkain. Nagtungo siya sa Merchants Guild upang magparehistro ng una. Pumasok siya na kasama ang kanyang alagang hayop na nagdulot ng kaunting takot sa mga mangangalakal. Kinabukasan siya ng isang dalagang may edad na nagbigay sa kanya ng maikling paliwanag tungkol sa kung paano gumagana ang guild. Ang Merchants Guild ay isang pandaigdigang organisasyon. Nahahati ang mga mangangalakal sa 5 antas kung saan ang buwis at bayarin ay batay sa ranggo na nakabis sa uri ng kalakal na nais niyang pasukin si Makota. Ipinapayo niya na magsimula siya sa ranggong bakal. Maikli pagkatapos ay ibinigay sa kanya ang kanyang guild card. Pangako niyang babalik siya kinabukasan upang magbenta ng ilang kalakal bago dalhin ang kanyang kumpanya. Pagkatapos nito, siya'y nagtungo sa isang tahanan para sa kanilang pamumuhay, ngunit kinakailangang manatili si Fenrir sa malapit na bangkosan dahil siya'y isang halimaw. Naiintindihan nito ngunit nagpaabala si Fenrir kay Makota na oras na para sa pagkain. Siya'y naghanda ng natirang karne at gumamit ng iba't ibang sausawan upang mabigyan si Fenrir ng pagkakataon na subukan ng iba't ibang lasa, ngunit mas pinili nito ang unang sausawan. Ang salaryman ay nagluto ng masarap na kanin upang samahan ang karne. Nais rin itong subukan ni Fenrir at inaprubahan nito. Pagkatapos nito, si Makota ay pumunta na sa kanyang silid upang magpahinga at matulog sa kama, matapos ang mahabang panahon mula nang siya'y makatulog dito. Ang sumunod na araw ay puno ng pag-asa. Bumalik siya sa Merchants Guild kung saan ipinakita niya ang mga bagay na nais niyang ibenta. Tiningnan ng receptionist ng guild ang kanyang kalakal at namangha sa mga laman nito, kaya't mabilis itong nagpaumanhin habang nagmamadali sa likod ng guild hall kasama ang kalakal. Sa kanyang pagdating, sinalubong siya ng guildmaster na siyang sumusuri sa paminta at asin ni Makota. Ipinabatid nito na sa lahat ng kanyang mga taon bilang guildmaster, hindi pa niya nakita ang kasing ikli at kasarap ng asin at paminta. Inilahad pa nito na ito ay maaring ialay sa mga royalidad bilang isang mahalagang regalo. Ang guildmaster ay nananawagan na bilhin ito, ngunit nais niyang malaman kung saan nakuha ang ganitong uri ng kalidad ng produkto. Si Makota ay hindi agad handang magkwento, ngunit nauunawaan ito ng guildmaster dahil mahalaga ang pagkakaroon ng mga lihim sa kalakalan upang mapanatili ang negosyo. Nag-aalok siya ng 4 na ginto para sa asin at 10 ginto para sa paminta, na nagulat si Makota dahil binili niya ito mula sa kanyang online shop para sa 5 barya bawat isa. Naalala niya na may mga panahon noon na itinuturing ang paminta na may halagang katumbas ng ginto, ngunit siya ay nakaupo roon na may panghihinayang sa di pangkaraniwang kita na kanyang makukuhang pera. Iniisip ng master merchant na ang katahimikan niya ay dahil sa mababang presyo, kaya't nagsimula itong taasan ang halaga bago pa makakapag-react si Makota. Matapos ang masusing negosasyon, napagkasunduan nilang magkakaroon ng 17 ginto para sa parehong produkto.
Ipinakita ang pera sa kanya, at bagaman tinanggap niya ito, pakiramdam niya ito'y sobrang laki na kita. Umalis siya at pumasok sa Adventurers Guild. Nang pasok niya, hindi gaanong magandang tanggap ang natanggap dahil binabantayan siya ng mga miyembro habang naglalakad. Pero patuloy na nagtungo si Makota at lumapit sa receptionist ng guild. Binigay niya ang customer service na parang napipilitang nandoon, alam mo yung walang pakialam na ugali, pero masinop si Makota at sumailalim sa proseso ng pagpaparehistro. Pagkatapos nito, binigay na lang sa kanya ang kanyang guild card at ipinaalam na nagsisimula siya sa pinakamababang antas, na ang tawag ay G-rank. Ibig sabihin, maaari lamang niyang tanggapin ang mga G at F rank na misyon bago siya iniwan sa kanyang landas. Nag-aalangan siya, ngunit sinabihan siya ng receptionist na ang guild ay may 7 antas mula sa S hanggang G. Ang mga membership ay may itinakdang petsa ng visa, kaya't kinakailangan ng mga G-ranked adventurers na tanggapin ang isang misyon ng hindi bababa sa 1 beses kada buwan. Hindi responsibilidad ng guild ang anumang sugatang natamo o kamatayan habang nasa isang misyon. Si Makota ay pumunta sa quest board at natagpuan ng isang G-rank na misyon na nangangailangan ng pagkuha ng mga halamang gamot, at ito'y agad niyang tinanggap ng may kasiyahan. Pagkatapos nito, siya'y nagbalik kay Fenrir, na humiling ng mga hiwa-hiwang karne na may bawang ulit. Nag-aalala si Makota dahil kilala na ang bawang na hindi magandang kainin para sa mga pusa at aso, kaya't napagpasyahan niyang gamitin ang appraisal skill upang suriin ang mga estadistika ni Fenrir. Hindi kapanipaniwala ang mga numerong kanyang natagpuan dahil halos maximum level na si Fenrir. Iyon ang nagtapos sa episode. Nagsusunod ang kwento ng magising si Makota mula sa magandang tulog at mayroong bagong lakas at pamuna tungkol sa kung gaano kaganda ang araw para sa pagtitipon. Ngunit si Fel, sa kabilang banda, ay hindi magandang gising at sumimangot habang nagmumukhang malungkot. Pumunta ang salaryman sa balon upang kumuha ng tubig at mag-refresh habang sinasabi niya na nais niyang magtagumpay sa kanyang unang misyon mula sa Adventurers Guild. Habang pinapahid niya ang kanyang mukha, sinakop ni Fel ang kanyang pribadong espasyo at sinabihan si Makota na baliwalain siya. Sumagot siya sa pamamagitan ng pagtulak palayo sa kanya dahil nakakairita ang kanyang mga balbas na nagpapakiliti. Pinaalalahanan siya ng hudyat ng alamat na ang paghahanda ng kanyang mga pagkain ay mas mahalagang misyon at humiling na kumain ng karne. Naglakad ang magkasamang duo patungo sa malawak na mga pastulan upang kunin ang mga halaman para sa kanilang misyon. Patuloy pa rin ang reklamo ni Fel tungkol sa hindi niya pagkakaroon ng pagkain, ngunit ipinaliwanag ni Makota na wala silang natirang sangkap. Nagmungkahi siya na sila ay maghiwalay, kaya habang nagkokolekta siya ng mga halaman, si Fel ay dapat maghanap ng pagkain. Pumayag ang Fenrir sa ganitong kasunduan. Sa sandaling si Fel ay malapit nang umalis, tumigil siya at napansin na kung wala siya, mas mataas ang panganib na kinakaharap ni Makota. Bumangon si Fel sa kanyang kasamahan at nag-activate ng isang pangalaga na kakalabit sa paligid nito. Sa ngayon na siya itiwala na ligtas si Makota, nagmadali siyang umalis patungo sa malapit na kagubatan at paalala kay Makota na ihanda ang tanghalian bago siya bumalik. Ang salaryman ay nagsimulang maghanap ng mga halaman. Upang gawing mas madali ang paghahanap, ginamit niya ang kanyang kasanayan sa pagsusuri upang maibukod ang mga damo mula sa mga halamang hinahanap niya. Matapos ang maikli ang paghahanap, natagpuan niya ang sobra-sobrang mga halaman at nagtaka kung magdudulot ito ng problema kung lahat ay dadalhin pabalik. Dahil natapos niya agad kaysa inaasahan, nagpasya siyang ihanda ang tanghalian, kaya tiningnan niya ang online na tindahan upang hanapin ang mga sangkap para makagawa ng pinakamurang putahe. Naglagay siya ng order para sa giniling na baka at baboy na may canned meat sauce at pasta, at nag-ayos ng mga sangkap ang kusinero at nagsimulang pagsamahin ang mga ito. Sa tamang oras, dumating si Fel na may dalang isang ibong bato at nagkomento kung gaano kakanais-nais amoy ng pagkain. Nagustuhan niya ang teriyaki na inihanda ni Makota noong nakaraang araw, kaya't hinuli niya ito ulit upang ulitin ang putahe. Nang makaraan, itinaas ng hudyat ng alamat na nahuli niya pa ang ilang iba pang mga halimaw ngunit hindi niya maari dalhin ang lahat ng mga ito ng sabay-sabay, kaya iniwan niya ang mga ito sa gilid ng kagubatan. Nagkasunduan silang kunin ang mga ito mamaya. Ngunit sa ngayon, inilalagay na ni Makota ang mga panghuli sa putahe ng pasta para sa kanilang masarap na pagkain. Sa una, medyo nag-aalinlangan si Fel sa pagkain, ngunit nasorpresa at natuwa siya nang tikman ito. Pinalasa pa ni Makota ang putahe nang idagdag ang pulbos ng keso, kaya't mas lamasa pa ito. Bagamat hindi pa natutukoy ng salaryman ang paraan para makabalik sa kanyang mundo, masaya siya na maari niyang kainin ang mga pagkain na sanay siyang kinakain.
Pinutol ni Fel ang kanyang mga iniisip ng magbigay puri sa pagkain, ngunit natatawa si Makota sa kung paano natira ang karamihan ng putahe sa kanyang mukha. Sa mga sumunod na oras, pumunta si Makota sa kagubatan upang suriin ang mga nahuli ni Fel sa kanyang pangangaso at siya ay namangha sa dami ng mga malalupit na halimaw na nahuli nito. Ginamit ni Makota ang kanyang kasanayan sa pagsusuri upang kilalanin ang ilan sa mga ito. Gamit ang kanyang item box skill, naimbak niya ang napakaraming mga halimaw. Nang tingnan niya ang pangalan at kalikasan ng mga nilalang, tinanong niya si Fel kung lahat sila ay pwedeng kainin, na kumpirmahang oo. Ngunit hindi tiyak si Makota ukol sa mga itsura ng mga pig orcs, ngunit itinalima ng Fenrir na matagal nang kinakain ito ng mga tao mula pa noong unang panahon. Sa lahat ng mga nahanda at natapos na ang kanilang misyon, nagpasya silang bumalik sa bayan. Iniutos ni Fel kay Makota na sumakay sa kanyang likuran para mas mapabilis ang pag-uwi, dahil matagal na maglalakad kung sa paa sila. Na-excite si Makota sa ideya ng pag-akyat sa likuran. Nagsimula ito ng masaya habang binibilis ni Fel ang takbo sa kagubatan, ngunit naging peligroso ito nang lalo pang pinabilis ni Fel ang kanyang takbo. Sumisigaw siya habang mahigpit na hawak-hawakan ang buhay niya hanggang sa makarating sila sa bayan. Hindi pa rin ganap na sanay ang mga tao sa mga nilalang na nasa paligid, kaya't nadidismaya sila sa kanyang presensya. Nagkomento si Fel kung gaano kaina si Makota matapos makita itong nasa ganong kalagayan dahil sa isang maliit na biyahe. Binigyan ng salaryman ang alamat na halimaw ng paalala na kung may mangyari sa kanya, hindi na ito makakakain ng pagkain mula sa ibang mundo na nagpapaisip sa kanya. Pumunta si Makota sa Adventurers Guild Hall upang isumite ang kumpletong misyon. Ikinagulat ng hindi masyadong interesadong empleyado na dala niya ang maraming halaman. Tiniyak niya sa kanya na kamangha-mangha na makita ang isang bagong rehistradong G-rank na nagpapakita ng magandang performance. Sinusubukan niyang baliwalain ito bilang kapalaran. Napansin rin niya na mas masigla ang empleyado sa pagkakataong ito habang binabayad sa kanya para sa kanyang koleksyon. Ipinabatid niya rito na mayroon siyang mga kalakal at iba't ibang bagay na ibebenta, at inilinaw niya na ang kanyang familiar ang nagmanman sa kanila. Nang ituro niya si Phil sa labas, namumula ang babae at iniisip kung gaano niya ito kakyut, ngunit agad siyang bumalik sa kanyang trabaho bago makapansin ng iba. Ngunit napansin iyon ni Makota. Nagpumilit siyang magpakunwari na wala lang habang itinuturo siya kay Makota sa ibang counter upang ayusin ang malalaking transaksyon ng mga halimaw. Dahil sa laki ng kanyang order, inirekta siya ng butcher ng mga halimaw patungo sa likuran. Habang binubuksan niya ang workshop, binanggit nito kung gaano maganda na ngayon lang siya nakilala na ang lalaking kilala na nagpapabihag ng isang Fenrir. Ikinagulat ni Makota na siya'y naging isang lokal na kilala. Binasag ng butcher ang pagkakamangha nang makita niya ang dami at uri ng mga halimaw na kanilang nahuli. Ipinabatid niya rito na karamihan sa mga ito ay B-rank, at mayroon pa nga daw na mga A-rank na halimaw sa kanilang nakuha. Tinanong din ni Makota ang eksperto kung pwede ba itong kainin. Kinumpirma ito ng butcher at sinabi pa ng mga gourmet na pagkain ang mga ito. Paabi kay Torako, inuutusan ng salaryman siya na balatan ng mga halimaw, ibebenta nila ang lahat maliban sa karne. Dahil sa sobrang dami, hinihiling ng butcher na bigyan siya ng hanggang sa kinabukasan para tapusin ito. Ipinabatid din niya sa kanila na ang bayad para sa pagproseso ay kukunin mula sa mga materyales na kanilang bibilhin. Makota naghahanap na bigyan siya ng isa para sa kanila. Tinanong siya ng butcher kung pwede ang orc, pero sa reaksyon ni Makota, nadama nito na hindi niya ito trip. Sinubukan siyang kumbinsihin na masarap ang karne ng orc. Pumasok si Fel at sinabi na matagal na siyang hindi kumakain ng karne ng orc, kaya't pakiusap na ihanda ito. Pagkatapos ng maikling sandali, tapos na ito at ibinigay sa kanila para dalhin. Sa bandang gabi, nagdesisyon si Makota na ihawin ito gamit ang iba't ibang pampalasa at ginamit ang natirang sauce mula sa hapon para gawing pampalasa sa karne. Sobrang nagustuhan ito ni Fel. Excited din si Makota na tikman ang pagkain hanggang sa maalala niya na ito ay gawaing karne. May mabilis na pumasok sa kanyang isip ang larawan ng pangit na hayop ng sandali, kaya't naging alangan siyang kainin ito, pero matapos makitang namumurot si Fel, nagsilbing inspirasyon ito para subukan ito at natuwa rin siya sa lasa nito. Kinabukasan, bumisita ang magkasamang duo sa tindahan ng butcher, at tunay nga, iniulat nito na natapos na niya ang trabaho. Maayos na inayos at iniayos ang lahat ng karne, handa na para sa imbakan. Sa dami nito, sigurado siyang magtatagal ito para sa kanila. Iniharap din sa kanya ng butcher ang pera mula sa benta ng mga materyales ng mga hayop.
Ayon sa pinagkasunduang deal, naibaba na ang bayad para sa pagdismantle at ang natirang balanse ay 202 gold coins. Batay sa mukha ng pagkabigla ni Makota, napagtanto ng butcher na wala siyang kaalaman sa market price ng mga kalakal. Nagdesisyon siyang magbigay ng crash course, ipinaliwanag na kahit gaano kahusay ang isang familiar, kung walang kaalaman ng may-ari, ito'y walang halaga. Binigyan siya ng lecture ng butcher tungkol sa iba't ibang bahagi ng mga hayop at kung para saan ang mga ito magagamit. Malapit na nitong kalimutan na nag-extract siya ng ilang demonic stones mula sa ilang mataas na antas na mga nilalang. Ipinabatid niya kay Makota na naglalaman ito ng mga mahika bago ito magtapos ng mini-lecture. Bago siya umalis, kinumpirma ng butcher kay Makota na si Fel ay isang Fenrir at hindi isang Grey Wolf. May malalaking debate sa bayan tungkol dito. Habang umaalis sila mula sa tindahan ng butcher, masaya si Makota sa kanyang natutunan. Iniisip niya na kung ipapakilala niya si Fel bilang isang mahusay na lobo, maaaring mas kaunting atensyon ang aanihin nito. Nagpasya siyang umalis sa border town dahil mayroon na siyang guild card at kumita siya ng higit pa sa inaasahan. Ibinahagi niya ang impormasyong ito sa kanyang kasamang Be a Hero na wala namang problema. Nagpatuloy ang dalawa, at pagkatapos ng mahabang araw ng paglalakad, nagpasya silang magtayo ng kampo sa isang pook ng mga kalansay. Inirekta siya ni Fel na mas maraming lupain sana ang kanilang narating kung siya ay sumakay sa itaas. Inayos ni Makota ang kanyang mga gamit upang ihanda ang kanilang susunod na pagkain. Nagpasalamat siya kay Phil sa pagkakakitaan mula sa kanyang pangangaso, kaya't naisipan niyang magdaraw sila ng isang malaking piging ng gabi. Nagumpisang umorder sila ng iba't ibang pagkain na katumbas ng mga nasa mga restoran. Subalit hindi doon nagtatapos dahil inihahanda ni Makota ang pangunahing putahe, isang Japanese Black Wagyu. Matapos ang mabilisang pag-ihaw nito, inilahad niya ang isang piraso lamang kay Phil at napakaliit daw nito ayon kay Phil. Ipinabatid ni Makota na ito ay milya-milya ang lamang sa iba't ibang karne na kanyang natiis na kainin hanggang ngayon. Agad niyang nauunawaan ang lahat ng kunin niya ito. Inaabot ng kalasaan ng pagkain ang kanyang katawan habang dahan-daang dumaraan ito sa kanyang lalamunan. Nakakapagtaka kay Fel na sa mundo ni Makota, kinakailangan pang alagaan ng mga hayop para sa pagkain, samantalang sa kanilang mundo, sobra-sobrang mga hayop na pwedeng basta-basta na lang hulihin. Sa wakas, umupo na rin ang salaryman para kumain, at sa paglapit ng gabi, wala nang natira sa pagkain. Ini-reveal ni Fel na puno siya ng enerhiya, na kadalasang nangyayari pagkatapos niyang matapos kumain ng luto ni Makota, pero ang pagkain na yon ay pang-ibang level. Pakiramdam niya na kaya niyang maging isang sinaunang dragon sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Humihiling si Makota kay Phil na gamitin ang kanyang appraisal sa kanya. Nang makita niya ang mga numero, hindi siya makapaniwala, kaya't pinunasan niya ang kanyang mga mata upang siguruhing gumagana ito. Dahil sa bagong lakas na ito, handa na siyang subukan ito, kaya't nagpasya siyang magpanahon. Naglagay siya ng malakas na pangalaga sa paligid ni Makota bago siya umalis. Sa pamamagitan ng protection na ito, inayos na ng salaryman ang kanyang higaan para sa isang mahimbing na tulog. Habang iyon ang ginagawa, nagmamadali si Fel sa kagubatan upang humanap ng kanyang biktima. Natagpuan niya ang isang ibong bato at madali niyang pinatay ito. Ang kanyang thunder magic ay sobra-sobra para sa isang malalaking deer. Sinubukan siyang subukan ng isang grupo ng mga orcs, ngunit madali silang inulan ng kanyang wind magic. Isang orc general ang nagpakita upang maghiganti para sa kanyang mga kasamahan, ngunit walang laban ito sa alamat na halimaw. Sa wakas, hinaharap ni Fel ang isang chimera na nagtatangkang mag-intimidate sa kanya. Ang leon na bahagi ng nilalang ay nagpapahanda na ilabas ang isang malakas na fireball, ngunit pinabulaanan ito ni Fel sa pamamagitan ng isang rumaragasang kidlat. Nang magbukang liwayway, nagising si Makota at napalibutan siya ng mga naapi niyang kalaban. Iniabiso siya ni Fel na karaniwang kailangan niyang gawing masikhay ang pagkakatapon ng isang chimera, ngunit kagabi ay natalo niya ito sa isang tama lang. Gumawa si Makota ng mental na talaan na huwag na niyang lutuin ang Black Wagyu beef para kay Fel dahil sobrang lakas nito. Sa puntong iyon, natapos ang episode. Nagpapatuloy kami kasama si Makota at Fel habang kumakain sila ng tanghalian sa tabi ng isang kanto. Inilalantad ng kusinero ang ilang mga teknik sa pagluluto na ginamit niya upang makamit ang mga resultang gaya nito. Isa sa kanyang mga paborito ang lemon butter sauce na may kaunting soy. Matapos pakainin si Phil, umupo si Makota upang kumain ng sandwich na ginawa niya para sa kanyang sarili at inuubos din ang karne. Kinukumpara niya ang lasa nito sa manok at pato.
Sinasabi ng kanyang kasamahan na hahabulin pa niya ang mas marami, na nagpapaisip kay Makota kung gumagamit si Fel ng mahika sa paghuhuli ng mga halimaw. Ipinahayag ni Makota ang kanyang pagkamangha, na nagsasabi na ito ang kanyang unang pagkakataon na makakita ng tunay na mahika. Ngunit binabalaan siya ng sikat na halimaw na ilang beses na siyang binigyan ng proteksyon ng mga spell. Hindi ito binibilang ng salaryman dahil karaniwan ay wala siyang nararamdaman na pagkakaiba. Nag-iisip si Makota kung maaari rin niyang gamitin ang sorcery. Nilahad ni Fel na ang lahat ay maaaring gumamit ng mahika basta't mayroon silang mana. Dahil dito, hiniling niya na tingnan ang kanyang mga estadistika upang suriin kung mayroon siyang mana. Ensayo siya sa pagpapaputok sa isang lata, ngunit ang mga apoy ay mahina at kulang sa anumang lakas at intensidad, kung saan ang kanyang accuracy ay nawawala bago ito makatama sa target. Pinaniniwala ni Phil na ang kanyang hindi sapat na pag-unlad ay dahil sa walang kabuluhang pagsasanay at iniisip hinihikayat niya siyang bumaril sa mga goblin. Medyo kinakabahan si Makota dahil marami sila. Tinawag siya ng lobo na duwag at umuyayaw. Agad itong nag-atraksyon sa mga goblin, at kanilang tinitigan si Makota ng masamang mata. Spell na inilagay ni Phil sa paligid niya upang lumikha ng mahikang kalasag na nagpoprotekta sa kanya. Nararamdaman niya ang kaluwagan ng loob ngunit nagulat siya sa pagtingin sa goblin na totoong pumipilit na magtamo sa kalasag. Kwento na may kakaibang determinasyon. Si Makota ay nagiging seryoso at nagsusunod. Sinuri ni Makota ang kanyang mga estadistika at may magandang pag-angat dahil umabot na ang kanyang mahika sa antas 3. Upang ipagdiwang ito, ibinigay niya sa kanya ang Goblin King dahil mayroon itong magic stone. Hindi kayaing kainin ang nilalang na mga karamdaman at anumang uri ng mga anomalya ay hindi tumatagos. Nagiging selos si Makota sa lahat ng mga biyaya na natatanggap ni Fel at nadarama niyang sobra na ito sa kapangyarihan, kaya't sa tingin niya, hindi na nito kailangan iyon. Sumigaw ang salaryman patungo sa kalangitan na umaasang sana'y makatanggap din siya ng mga biyayang gaya nito. Isang di kilalang babae ang nakarinig sa kanyang dasal at ngumiti. Makita si Phil. Dahil dito, biglang umaksyon ang mga sundalo na nagpaligid sa kanila ng may mga sibat at nagsimulang manggarag ang sikat na halimaw. Sinusubukan ni Makota na pababain ang tensyon sa sitwasyon sa pamamagitan ng malumanay na pagpapakumbaba at pagsasabi na si Fel ay kanyang kasama. Ipinapakita niya ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang card mula sa Adventurers Guild. Nagulat ang kapitan ng unit na mayroong E-rank na adventurer na may A-rank na Great Wolf na kasamang familiar. Subukan niyang itama ito si Fel na hindi siya isang Great Wolf, ngunit pinatigil siya ni Makota. Mas tulugan at natagpuan ng isang lugar na pwedeng ilagay ang kanyang kasamahan sa mga pook para sa mga hayop. Nagreklamo si Fel tungkol sa pagkain, kaya't binigyan siya ni Makota ng konting pagkain bago ito umalis. Tumungo siya sa isang aklatan muna, na naghahanap ng mapa ng mundo ngunit hindi niya ito natagpuan. Sa halip, natagpuan niya ang isang aklat na isang intro. Nang makakuha sila ng pera, agad nilang binati siya ng lahat ng maganda bago umalis. Habang tinitingnan ni Makota ang kanyang bagong bili, hindi na kinaya ng iba pang mga manlalakbay sa tavern na pigilin ang kanilang pagtatawa at pag-irap. Nagpapatuloy ang anime kasama ang Diyosa na pinanunood sa likod habang nag-e-enjoy sina Fel at Makota ng kanilang dessert. Iniisip niya kailan magkakaroon ng familiar contract ang kanyang mga alipin sa isang tao, dahil hindi niya inaasahan ang ganitong pangyayari. Tinitingnan niya ang salaryman, iniisip kung anong klaseng master siya. Sa kabilang banda, sa ibaba, si Fel ay tumatawid sa kagubatan ng sobrang bilis habang si Makota ay sumisigaw para sa kanyang buhay. Bigla na lamang itong tumigil ang nakakatakot na halimaw na nagdala sa kanya patungo sa malayo. Habang nakahiga siya roon, pinipilit siya ni Fel na gisingin siya na nagpapakita na narating na nila ang kanilang pupuntahan at tinatanong si Makota kung paano siya nagkaroon ng mga galos sa kanyang katawan. Ang galit sa kanyang katawan ay nagpapabalik sa kanya sa buhay habang sinasaway ang kanyang familiar sa pagtakbo sa gubat ng ganon kabilis. Pero huminto siya upang tanungin kung nakarating na sila sa karagatan. Ipinabatid ni Fel na hindi pa sila nakarating, ngunit nagdesisyon siya na dapat silang mag-stop sa lawa para kumain ng mabilisang isda. Nagtatanong si Makota kung paano hahuliin ng lobo ang kanilang pagkain kung wala itong pamingwit. Sinabi ni Fel na may mas epektibong paraan para hulihin ang isda. Lumapit siya sa gilid ng ilog at naglabas ng isang spell ng kidlat na humahango lamang sa itaas at sumusuntok sa tubig, electrocuting ito. Ito ay nagugulat ang maraming isda, at sila'y lumutang sa ibabaw na waring walang buhay. Nagugulat si Makota sa lawak ng spell.
Habang inuudyok siya ng lobo na pumili ng kahit anong isda na gusto niya, tumitingin siya sa mga isdang lumulutang, sana hindi sila patay. Iniisa-isa ni Fel na lamang na panaralisan niya ang mga ito, kaya't magiging normal na ulit sila sa lalong madaling panahon. Sinusubukan ni Makota ang temperatura ng tubig bago siya pumasok at nagsimula ng pumili ng mga isdang kanilang kakainin. Ginagamit niya ang kanyang appraisal skill upang suriin ang uri ng mga ito at maisip kung ano ang pinakamahusay na paraan para lutuin ang mga ito. Inabisuhan siya na ito'y trout, kaya't nagpasya siyang ihaw ito na may asin. Nakita niya ang isang malalaki at ginamit ang kanyang appraisal upang suriin, at sa kanyang pagkasurprisa, ito ay isang king trout. Inilagay ito ni Makota sa kanyang basket, ngunit binati siya ni Fel at tinuro ang iba pang isda na nais nitong kainin dahil sa kakaibang maanghang na lasa nito. Nagkomento si Makota tungkol sa itsura nito na para bang lason at sinuri ito gamit ang kanyang skill, na kumpirmado ang kanyang hinala. Kaya't itinapon niya ito palayo. Sinabi ng lalaki kay Phil na ang spicy flavor na binanggit niya ay lason, kaya't hindi niya ito lulutuin dahil wala siyang protection mula sa biyaya ng Diyosa na nagtatanggol sa kanya mula sa epekto nito. Nang subukan ni Phil na ipagtanggol ang kanyang pananaw, sinaway siya ni Makota at pinakiusapan na lang ito na tanggapin ang desisyon. Matapos ang ilang sandali, kinuha na niya ang bilang ng mga isdang kanilang kakainin. Isinilid ang mga ito at pinag-utos kay Fel na tulungan siyang humanap ng kahoy na gagamitin sa paggawa ng apoy. Ginamit ni Makota ang kanyang fire magic upang magliyab ang kahoy bago binuksan ang kanyang online shop para pumili ng mga sangkap na gagamitin para sa hapunan ng gabing iyon. Ang kanyang familiar ay nakaupo sa likuran, patuloy na kinukulit siya na bumili ng karne, ngunit nanatiling matigas ang loob ni Makota at tumanggi. Dadalhin ni Makota ang mga isda sa the river's edge upang ihanda ang mga ito. Gamit ang mga natutunan na kasanayan, may kumpiyansa siyang tiniyak ang mga isda bago ito ihawin na parang propesyonal. Nilalagyan niya ito ng asin bago inilalagay ito sa paligid ng apoy upang lutuin. Iniisip ni Fel na subukang kumilos, ngunit binalaan siya ni Makota na huwag itong galawin. Nagpapatuloy siya sa pag-aayos ng king trout at ginamit ang parehong paraan para hilahin at linisin ito, ngunit sa pagkakataong ito ay hinati-hati niya ito sa fillets at inilalagay sa tinfoil kasama ang mga halaman at mga spices upang gawin itong pouch. Pagkatapos ay inilalagay niya ang mga ito sa paligid ng apoy upang lutuin. Ang natirang fillets ay prito ng perpekto. Pati si Gordon Ramsay ay magiging proud dito. Si Fel ay sobrang nanggigil na kumain, kaya't sinimulan na niyang kainin ang tinfoil kasama ang isda sa loob, ngunit itinigil siya ni Makota at binuksan ito na nagpakita ng masarap na lutuin. Sumubok din ng salaryman ng isang kagat ng inihaw na isda, at pareho silang sumigaw ng matamaan ng lasa ang kanilang panlasa. Walang oras si Fel sa paglantak ng pagkain at ipinupuri ang iba't ibang bahagi nito tulad ng isang kritiko sa restoran. Samantala, si Makota ay sobrang excited dahil bumili siya ng mga inumin para isama ang pagkain. Ini-describe niya ang pagkain bilang isang walang katapusang loop ng kaligayahan. Ngunit nasira ang ganitong eksena nang ipaalam ni Fel na nais niyang mag-second round. Pagkatapos ng ilang putok na pagkain, puno na sila at umupo malapit sa kampuhan, nagre-relax na para bang nasa kanilang 30s. Nag-e-enjoy si Makota sa outdoor cooking experience. Nagtayo siya upang linisin ang kalat, at ang kanyang paa ay natisod sa isang slime monster. Nagtataka siya kung paano ito nakalusot sa barrier, ngunit ipinaliwanag ni Fel na malamang ito ay naroroon na sa lugar bago niya ito itinayo. Hindi ito isang banta dahil napakababa ang rank at mahina ng slime. Ito ay tumama sa kanya na nakikita rin ang kanyang sarili bilang isang ganoon. Siya'y nagulat kung gaano ito kabait, ngunit ipinaalam sa kanya ng lobo na malamang ay kakainin ang slime sa ganitong antas nito. Hinahawakan ng slime ang kanyang kamay na nakita niyang nakakatuwa. Nagdesisyon siyang suriin ang status nito at nagulat sa kahinaan nito. May suspetsa siya na ito'y gutom, kaya't sinusubukan niyang hanapin ang paraan para makahanap ito ng makakain, ngunit lumalapit ito sa lugar kung saan inihanda ang pagkain at nagsimulang tunawin ang lahat ng basura sa loob nito. Nagpapaliwanag pa si Fel tungkol sa nilalang na ito, na ipinaliwanag ang kakayahan nitong kainin halos lahat. Pinanood niya ito habang ito'y unti-unti nang natutunaw hanggang nagsimulang kunin ang kanyang kubyertos. Nagmadali siyang lumapit upang kunin ang mga ito at binalaan ito na huwag kainin ang kanyang mga gamit. Tahimik na lumipat ang slime at kumain din ng mga plato at mangkok na nagpalakas loob sa kanya. Matapos patnubayan kung ano ang kinakailangang kainin, kinain ng slime ang lahat ng basura na nagpasaya kay Makota.
Nagalak ang slime sa papuri at tumalon sa kanyang mga kamay habang patuloy itong hinahaplos. May lumitaw na puso sa katawan nito. Napansin ito ni Fel at ipinaalam kay Makoda na naging isa na ngayong kanyang alipin ang slime. Ito'y nagulat at nalito dahil hindi niya ito nabuo na kontrata. Sinabi ng lobo na hanggat sumasang-ayon ang slime na sundan siya, ang kontrata ay may bisa. Sinuri ni Makoda ang kanyang mga stats at naisama na ang nilalang bilang isa sa kanyang mga alipin. Nagpasya siyang tawagin itong Soy at ito ay labis na natuwa sa pangalan. Kinaharap ni Makota ang isang puno kinabukasan upang matuto ng bagong earth magic. Nilikha niya ang isang bato at binaril ito patungo sa puno, ngunit kulang sa epekto. Nakaupo lang si Fel at nagpapahayag ng kanyang pagkabagal sa pag-aaral na nakakapag-irita kay Makota dahil siya'y isang henyo. Nagdagdag pa ito ng init sa apoy nang magmungkahi na dapat itong matuto sa pamamagitan ng aktwal na pakikipaglaban, katulad ng nangyari noong sinusubukan niyang matutunan ang fire magic. Pumasok sa isipan ng lalaki ang mga masasamang alaala mula sa kanyang karanasan, kaya't ito'y pinawi na lang. Si Fel ay diretso sa pagsasabi na hindi siya makakagamit ng earth magic ng tama sa kanyang kasalukuyang takbo ng pag-aaral. Nagdesisyon ang salaryman na magpahinga, kaya't nais niyang kainin ang kanyang bottled food. Sa masusing pagsusuri, napagtanto niya na ang slime ay tila mas malaki kaysa noon, kaya tiningnan niya ang level nito at napansin na tumaas ito ng malaki. Ipinaghihinala niya na ito'y maaaring epekto ng pagkain mula sa ibang mundo, dahil naipakita na ito ay may ganoong mga epekto. Nasira ang kanyang iniisip nang ipaalam sa kanya ni Fel na siya'y gutom. Agad siyang nagluto ng miso grilled pork meat rice bowl. Si Soy ay napapalundag sa sobrang excitement, ngunit binalaan siya ni Makota na kumain lamang ng pagkain, hindi kasama ang mangkok. Lahat sila ay labis na natuwa sa pagkain at kumain hanggang maggabi. Binurihan niya ulit ang mga stats ni Soy at napagtanto na ang kanyang pagkain ay nagbibigay ng pansamantalang tulong sa stats ng isa sa mga pagkakataon. Tiningnan niya ang slime na may ngiti sa kanyang mukha dahil sa pagdating nito, hindi na niya kinakailangang alalahanin ang maruming pinggan. Na-train na niya ito na kumain lamang ng pagkain sa mga kaldero na nag-iwan nito ng malinis. Dahil dito, natipid niya ang maraming pera. Kinuha niya si Soy at niyayakap ito bilang pasasalamat sa unang kainan ng slime. Nagdesisyon siyang magkaroon ng panghimagas na kasama ng tsaa. Pareho nilang gustong-gusto ito. Kinabukasan, nagising si Fel ng maaga at itinutok ang kanyang mata sa langit habang natutulog si Makota. Kaya't maingat siyang gin-icing ito ng maya-maya gamit ang marahang pitik sa kanyang mukha. Ini-inform niya ang makataan na mayroon siyang sasabihin dito. Ito'y nagtulak sa kanya na umupo ng maayos. Iniulat ni Fel na noong nakaraang gabi, ibinigay sa kanya ng Wind Goddess ang isang pagpapakita. Minsan naisambit ni Makota ang kanyang nais na magkaroon ng pagpapala mula sa Diyos, kaya't handa itong magkaloob ng kanyang pagpapala. Ito'y nagdulot ng kasiyahan sa salaryman, ngunit mayroong kondisyon. Kailangan niyang mag-alok ng mga kakainin mula sa kanyang mundo sa altar isang beses sa isang linggo. Ito ay tila kakaibang kahilingan sa kanya. Ang kanyang kasiyahan ay nagiging komediyang kalituhan na siya'y nagtatanong kung bakit nais ng Diyosa ng hangin ang mga kakainin mula sa kanyang mundo. Iniiskap ni Fel ang kanyang tanong at nagpapatuloy sa pagpaparating ng impormasyon. Ipinapalam nito na hindi makakamit ni Makota ang parehong pagpapala na kanyang tinatamasa, subalit, ito ay magiging may katamtamang saklaw lamang. Ang pagpapala ay magpapabura sa anumang mga hindi karaniwang sustansya na hindi sapat na nakakamatay upang patayin siya. Mapapabuti rin ang kanyang kakayahan sa aktibasyon ng mahika, ngunit binalaan siyang huwag kalimutan na maghanda ng alay sa hindi bababa sa isang beses sa isang linggo. Nakapagtataka para kay Makota na labis itong binibigyang diin, kaya't nagsimulang isipin niya na baka gusto lang ni Ninrir kumain ng mga kakanin. Ngunit nais niyang magkaroon ng pagpapala, kaya't buong pusong tinanggap niya ang mga kondisyon, at pangako na maghahanda ng alay at magdarazel. Sa huli, ipinaliwanag ni Fel na maaaring gamitin ang anumang bagay bilang altar at tinuro ang isang malapit na bato bilang halimbawa. Anumang uri ng panalangin ay maituturing basta't ito'y ginagawa ng may kahonstuhan. Habang bumabangon si Makota, idinagdag ni Fel na may mga partikular na kakainin na hinihiling si Ninra at itinuturing na mga iyon. Nakakaramdam siya ng kakaibang pagkakapit ng alay, at sa kanya'y mas itinuturing itong parang regalo kaysa alay. Binili niya ang mga kailangan ni Ninra at kasama na rito ang coffee milk na magagamit niya para sa kanyang pag-aalay. Ang mga kagamitang ito ay agad na kinuha habang nagdarasal siya, at makalipas ang sandali, nagsimula ng malinis ang kanyang katawan.
Samantala, sa lupain ng mga Diyos, si Niner ay labis na nasasabik sa pagkakataon na makakain ng mga kakainin na kanyang nakita sa kanyang mga panaginip. Siya'y kumuha ng unang kagat at napabilib sa kanyang kahinhinan, at pinuri ang tao na gumawa nito. Mabilis niyang natapos ito at nagsimula ng maramdaman ang lungkot na nauubos na ang unang kakanin, ngunit agad itong natangay ng kaligayahan nang uminom siya ng coffee milk. Si Ninra ay pumili ng isa pang kakanin subalit nagtangkang maging disiplinado at kainin ito ng dahan-dahan, ngunit hindi niya kayang pigilan ang sarili at binuksan ang lahat at kinain ang mga ito ng sabay-sabay. Ibinunton niya ang galit sa kanyang sarili dahil nakalimutan niyang humiling ng Doriaki noong siya'y nasa mortal na mundo. Makota ay nagpasya na subukan ng kanyang earth magic ngayon na may dagdag na tulong mula sa pagpapala. Binaril niya ang bato at nagulat sa malaking pagpapabuti sa kanyang mga resulta, na iniwan ng marka sa puno. Kaya't siya'y napapalakas ng loob. Mayroon ding komento siya na ang slime ay nasa antas 13 na at naiisip niya kung mag-e-evolve ito at patuloy na magiging mas malakas. Nagpatuloy siya sa kanyang pagsasanay ng ilang sandali pa hanggang sa maubos ang kanyang mana, kaya't nagpasya siyang magpahinga at magpalakas ng lakas sa pamamagitan ng chocolate at isang inumin. Ibinahagi niya ang ilan dito kay Soy habang naghahanap kung saan pumunta si Fel. Maaga pagkatapos, sumama siya sa kanila at napansin na kumain sila ng kahit ano noong wala siya. Ipinaliwanag ni Makota na kinuha niya iyon para mapalakas ang nawalang mana. Gusto rin ito ni Fel dahil tumakbo ito ng malayo para makabalik sa oras. Bumili si Makota ng mangkok ng chocolates para sa kanya na kanilang ipinagmamalaki. Naririnig niya ang hinaing mula sa Diyosa na sinubukan na naman itong ituring na isang pagpapakita. Siya ay nagbigay ng babala na mag-alok ng chocolates at Doriaki agad. Ngunit nang subukang ipaalam ang panlilinlang, sinigawan siya ng Diyosa na sundan na lang ang utos. Sumunod siya sa mga utos, na nagdulot ng kasiyahan sa kanya. Maari din niyang inuuna ang mga pasalubong. Samantala, ang tatlong ito ay nagsimula na sa susunod na yugto ng kanilang paglalakbay na nagdadala sa pagtatapos ng episode. Ang mga bagay ay nagpapatuloy na may mga tumitingin si Fel at si Makota sa bibig ng isang kuweba. Tinatanong ng salaryman ang alamat na lobo kung ano ang meron sa lugar, ipinaliwanag niya na ito ay hindi isang ordinaryong kuweba kundi isang dungeon. Minsan sila'y nabubuo sa mga lugar kung saan makapal ang mahiwagang esensya, ngunit ang kuwebang ito ay bago pa lamang. Mas interesado si Makota sa dahilan kung bakit siya dinala doon. Isinusumpa ni Phil na iyon ay para sa isang totoong laban. Binabalikan niya si Makota sa kanyang paghihirap noong siya ay nag-aaral ng fire magic. Ang tanging dahilan kung bakit siya magraan ng pagsasanay ni Makota, hindi siya magrereklamo. Ngunit dahil sa mababang mga resulta na inilalabas nito, alam niyang matagal bago ito maging bihasa. Sumasang-ayon si Sway, ang kahangahangang slime, sa sinasabi ni Phil. Hindi may pagtanggol ni Makota ang punto, kaya't sumusuko siya at pumapayag na pumasok, ngunit nais niyang maghanda muna bago gawin ito. Ang salaryman ay may balak na umasa sa kanyang online na grocery para sa suporta. Nag-o-order siya ng iba't ibang pagkain, at iniisip ni Fel na kumakain siya para sa lakas bago ang laban. Ngunit ipinaliwanag ni Makota na pwedeng maging mas malakas sa pamamagitan ng pagkain ng mga kakaibang pagkain dahil pansamantala itong nagpapataas ng mga estadistika. Binabalikan niya si Fel sa oras na kinain niya ang Wagyu beef at napakalakas niyang naglakbay sa kagubatan. Nakatayo doon ang alamat na halimaw, napapaungol, nakatingin sa pagkain. Ang estadistika, kaya't iba't ibang klase nag-e-enjoy sa pambansang salu-salo bago ang laban. Nag-comment si Fel sa pagsimot ni Sway sa plastic container. Inilabas ni Makota na ang tanging mga hindi pagkain mula sa kanyang mundo ang nakakatulong sa kanya na mag-level up, at permanente ang pagtaas ng slime. Matapos kumain ng panghimagas, nakaupo doon ang salaryman, puno na ang tiyan, hindi ito sumasagot sa buong oras. Kaya't binuhusan siya ni Sway ng asido na agad na pinauusod ang kanyang kapwa slime. Pinupuri ni Phil ang kanyang slime para sa isang mahusay na atake, itinuturing itong isang konsentrado na asidong sumabog. Dalawang karagdagang slime ang naglalakad patungo sa kanila, kaya't binabalaan ni Phil si Makota na siya naman ang bahala dito. Sumugod siya at pumutok ng bato na tumama sa target, nagdulot ng pagsabog nito tulad ng lobo. Ang kanyang slime ang nag-aayos ng iba pang kalaban. Napansin ni Makota na ang mga labi ng kanila. Sinabi ni Phil sa kanya na ang pinakamalakas na spell. Labis na naguguluhan ang salaryman kung bakit ang mga halimaw ay patuloy na umatake kahit na ang kapangyarihan ni Phil ay dapat na maging panghadlang.
Ipinaliwanag ng FINRA na ituring ng mga halimaw sa isang dungeon na kaaway ang sinumang pumapasok at aatake ito anuman ang kanyang lakas. Pinutol siya ni Fel upang sabihing may mga kobolds sa susunod na palapag. Nang bamaling si ramdam niya, marahil sa mga maliit na grupo na ito, bibigyan sila pareho ni Soy ng praktika, kaya't ina-advise niya na tapusin sila. Sinisiguro niya na ang barikada ay aktibo pa rin, at kung kinakailangan, maaari siyang makialam. Ayaw lamang gawin ito ni Makota. Tinukoy ni Fel na handa nang makipaglaban si Soy. Nahuhuli ng kanyang paglanda ang pansin ng grupo, kaya't lumapit sila upang atakihin siya, ngunit kaya't sumama na siya at nagsimulang magpaputok din ng asido nang walang pinipiling target sa pagitan ni Soy at Makota. Nalinis nila ang karamihan, iniwan ang hinala ni Fel, lumabas ang boss dahil masyado nilang nilabanan ng marami sa kanyang mga tauhan. Makaksak. Siya'y nagigising mamaya mukha at ipinahayag ang kanyang kaligayahan sa pagiging ligtas. Nagkaroon ng usapang may kahulugan si Makota sa kanyang slime at nagpasalamat pa ito sa kanya sa pagligtas bago napagtanto na marunong na itong mag-usap. Ipinapaliwanag ni Soy at tinatawag si Makota bilang Master. Tumaas ang pagmamahal niya para sa slime siyang na-level up dahil sa dami ng kanyang laban at ginamit ang kanyang appraisal skill para suriin ito. Napansin ng salaryman na hindi na ito isang baby slime at inaakala na ang evolution ay nangyari bago siya mawalan ng malay. Nakaabot na rin si Soy sa level 7 na may idinagdag na acid bucket skill. Nagdesisyon na hindi niya kayang magalit ng ganoon at masaya siya sa paglaki nito na ikinatuwa ng slime. Si Phil ay dumadating ng maikli pagkatapos ng isang hunt na may dala ang ebidensya sa kanyang bibig. Ipinaliwanag niya na nagugutom siya ng mauntog si Makota ngunit mas gusto niya ang luto ni Makota, kaya't humihingi siya ng pabor na magluto ito. Si Makota ay nagugutom pagkatapos gamitin ang kanyang mana, kaya't gamit ang online shop, bumili siya ng ilang sangkap para gawing kanin, karne ng rockbird, at itlog na sauce. Ang masiglang nutritious na pagkain na ito ay mabilis na nagpapalakas ng nawalang mana niya, pakita ng interes sa pagsingit ng pangalawang serving. At tinanong ni Makota si Phil kung nakipag-usap na ito kay Soy, ng mahabang usapan habang siya'y natutulog. Tinatawag ng slime si Phil na uncle, na ikinatuwa ni Makota, kaya't ginamit niya ito para mang-asa. Sinubukan rin niyang itawag ang titulo kay Makota, ngunit tinawag siya ni Naiinis si Phil at sinigaw ang slime, na nagpapaiyak dito. Nagsimula siyang magkaroon ng kaunting guilt, kaya't pinayagan niyang tawagin siyang uncle ng slime, na nagpapasaya dito. Doon nagtatapos ang episode. Ang mga bagay ay nagpapatuloy habang si Makoda at ang kanyang pamilya ay naglalakbay sa lupa. Habang sila ay papalapit sa isang gubat, ipinaliwanag ni Fel na ang mga Orthos at Griffin ay may hawak na teritoryo sa kagubatan. Sinabi niya na karaniwan, ang mga tao ay kailangang maglakbay palibot dito upang iwasan ang gulo. Tumagal ng sandali para maunawaan ng salaryman ang sinabi ng legendaryang lobo. Nagsimula siyang mabahala sabay komento na ang dalawang nilalang na nabanggit ay mga boss level na halimaw. Ngunit hindi nauunawaan ni Fel ang terminolohiyang iyon dahil siya ay isang apex predator. Kinikilabutan si Makota sa ideyang kanilang tinatahak ang kani-kanilang teritoryo. Nakita ni Fel ang kanyang kilos bilang di kinakailangang dahil ang mga halimaw ay hindi isang banta sa kanya. Alam ng Orthos at matapang lang sa kanilang hanay ang magtatangkang hominid siya. Mas nag-aalala si Makota sa pagsasabog ng kanilang buong populasyon sa paligid. Iniulat ni Fel sa kanya na ang dahilan kung bakit inaangkin ng mga nilalang ang teritoryo ay upang magparami. Ang takot ay dumadaan sa kanyang katawan habang nananawagan siyang pabalik sa daan ng tao. Determinado si Fel na dadaan sila dito at ibinubunyag na nasa teritoryo na sila ng Orthros. Sa pagtakbo ng grupo sa kagubatan, si Makota ay natatakot sa bawat ingay na naririnig mula sa mga damo. Si Ephemerer ay tumitigil sa isang malinaw na lugar at binabalaan ang kanyang amo na malapit nang dumating ang mga Orthos. Maikli pagkatapos, isang pangkat ng mga galit na mga ahas na may dalawang ulo at buntot na parang serpienta ay biglang lumabas mula sa kagubatan at pinaliligiran ng naglalakbay na grupo. Siniguro ni Fel ang takot na si Makota na huwag matakot habang iniilabas ang kanyang intimidation Torako style. Ang legendaryang lobo ay naguutos sa salaryman na bumaba at umurong kasama si Soy. Tinatanong ni Fel ang batang lalaki kung nauunawaan ba niya ang kahulugan ng pagsalungat sa kanya. Ito ay sumasagot ng maingay na pag-ubo at agad na bumabalangkas patungo kay Fel. Ngunit binibigyan lamang ito ng simpleng mahika ang kanyang paa at pababa ang inilulukso. Ito ay lumilikha ng matalim na hangin ng razor claw cut na agad na nagsasalansan sa kabataan sa apat na bahagi.
Si Makota ay nanonood, nabigla sa kapangyarihan na kanyang nasaksihan, habang ito ay naghihingalo ng emosyonal na pangyayari ng pinsala nang maunawaan niyang lubusang inignore siya habang sila'y naglalakbay. Si Makota ay tensyonado habang inihahanda ang kanilang kampamento para sa gabi. Napansin ni Fel ang kanyang kaba, kaya't ipinaliwanag ng salaryman na hindi niya matigil ito dahil natatakot pa rin siya sa nangyaring atake noon. Sinusubukan ng legendary ang lobo na gawing kampante siya sa pagsasabi na hindi na magpapakita ang Orthros dahil natutunan na nila ang kanilang leksyon noong pagtatagpo. Pagkatapos ipaliwanag iyon, agad na binago ni Fel ang paksa tungkol sa pakiramdam ni Makota na ibinababa ang halaga ng kanyang mga alalahanin dahil naruroon pa rin sila sa gitna ng teritoryo ng mga ito. Mas magiliw siya nang magbigay ng senyales kay Soy. Tumingin si Makota sa kanyang item box bago tanungin si Phil kung gaano katagal bago nila malampasan ang kagubatan. Ipinaalam sa kanya ni Phil na kalahating daan na lang ang kanilang nilalakbay. Binabanggit ng salaryman na 3 linggo na silang nasa loob ng kagubatan at labis na nalulungkot sa pag-alam na kailangan niyang pagdaanan ang isa pang 3 linggo ng tensyon. Ipinaalam niya kay Phil na may kakarampot lang silang karne para magtaglay sa kanilang paglalakbay. Ngunit sa ngayon, kumuha siya ng ilang karne ng itim na ahas para sa kanilang pagkain. Naiparating sa kanya ng salaryman na ang lasa raw ng karne ng ahas ay katulad ng manok. Siya ay nagmamasid rito bago siya nagpasya sa plato na gagawin. Nakikita niya ito bilang isang pagkakataon na lumikha ng bagong putahe. Bumili siya ng ilang sangkap mula sa kanyang online na tindahan bago alisin ang buto ng ahas at hiwain ito ng maliit na piraso. Pagkatapos, inilalagay niya ito sa marinade habang inihahanda ang mga gulay at cooking paste. Kapag tapos na, nagsisimula siyang igisa ang mga sangkap, at ang masarap na amoy ay nakahuli ng atensyon ni Fel. Ito ay kinain. Maaaring gamitin ng mga ito bilang bahagi ng gamot o kaya'y kainin ng direkta. Napapansin ni Makota na puno ng mga ito ang lugar, kaya't nagpasya siyang mag-ani dahil magiging kapaki-pakinabang ito sa kanyang paglalakbay. Habang iniipon niya ang ilang mga ito, naamoy ni Soy ang mga mushrooms at nagising. Gusto nitong kumain, kaya't pinayagan ng kanyang amo at nagpatuloy ito sa pagkain hanggang sa magsimula itong kumislap. Nag-aalala si Makota at nagmamadali sa tabi ni Soy, ngunit misal upang suriin ang stats ni Soy para sa kanyang kapanatagan. Siya ay nagulat nang makita na mayroong skill sa paggawa ng healing potion ang kanyang slime, kaya't itinanong niya kay Phil kung ganoong kakayahan ay nag-e-exist. Iniisip ni Phil na ang kakayahang iyon ay maaaring nabuo pagkatapos kumain ni Soy ng malaking dami ng healing mushrooms. Batay dito, iniisip ni Makota na ang evolusyonaryong daan ng slime ay naapekto ng kinakain nito. Sa kanyang palagay, ang kakayahang gawing healing potions ni Soy ay isang malaking pagbabago, kaya't may kasiyahan siyang hinahalikan at iniuugma ang kanyang slime para sa magandang trabaho. Si Makota nang maayos na nagtatanong kay Soy na subukan ang kanyang bagong kasanayan. Sa simula, nahihirapan ito ngunit unti-unting nag-uumpisa itong itaklab mula sa kanyang mga kayang magsalita. Gusto niyang maging pinuno ng kanyang grupo, kaya nais niyang makipaglaban kay Fel upang patunayan ang kanyang sarili sa kanyang pagsasama. Tinanggap ng Femora ang hamon subalit binalaan ng Griffin na hindi ito magiging madali. Muling nagpapaumanhin si Makota habang parehong nag-aalab ang 2 legendaryang nilalang upang maglaban. Handang isuko nito ang kanyang buhay. Napatayin. Tumatakbo si Fel patungo sa lumilipad na halimaw, at pagkatapos ng maikling palitan, itinulak niya ito pabalik. Umakyat ang Griffin sa kalangitan at binaril ng mga balahibo, ngunit madali itong iwasan ng lobo. Ito ay nagdulot ng malaking alikabok na nagtakip sa buong lugar. Naharangan ang tanaw ni Fel, kaya ginamit ito ng Griffin sa kanyang kapakinabangan at nagtatangkang gumawa ng mga galaw na umiikot, ngunit inipang gawing tangkatso na tila inamoy ng lahat. Habang gumagawa siya ng mas marami para sa kanilang kasiyahan, tinanong siya ni Fel kung nagpapadala siya ng alay sa Diyosa at INR. Ngunit inamin niyang nakalimutan niya ito. Sinagot siya ni Fel bago siya utosang gawin ito agad. Matapos ang ilang paglalakbay, nakalabas na sila ng kagubatan. Naging 1 buwan at kalahating taon ang kinailangan para makarating sila dito. Tumingin siya sa kanyang mapa upang malaman kung gaano kalayo sila mula sa Sorrow habang pilit na hinaharap ang kanilang mga manliligalig. Sa oras na tila nilulupig na sila, dumating si Fel at nagbigay ng malakas na sigaw na nagdulot ng pag-indik ng halos lahat ng tao. Binyantaan niya ang mga magnanakaw na gagapangin niya ang kanilang katawan hanggang sa mawala ito kung maglakad lang sila ng isang hakbang, at inuutos na itapon ang kanilang mga armas. Si Lambert, ang may-ari ng Caro, ay umiiyak na nagpapasalamat kay Makota sa tulong.
Inilahad ng leader ng Phoenix Adventurer Party ang kanyang pangalan bilang si Lars at nagpasalamat din. Pinagtibay nila ito sa isang pag-shake hands na nagtatapos sa kaganapang ito. Ang kwento ay nagpapatuloy kasama ang bagong nat, umaasa na ligtas sila habang si Makota ay sumasakay, nahulog sa likuran na gwardya. Narinig ng salaryman ang mga miyembro ng grupo ng mga adventurer na nagmumungkahi kung si Fel ay isang Grey Wolf o isang Fenrir. Nagtataka si Makota kung paano kumalat ng mabilis at malayo ang chismis tungkol sa kanyang familiar. Natuklasan na ito ang mainit na paksa sa mga guild sa buong lugar, na lahat ay nagpapalitan ng liham gamit ang isang magic teleportation tool. Ito ang nagpapaliwanag kung paano ito kumalat ng mabilis sa isang fantasy world. Nagugulat si Makota sa balitang mayroong ganitong teknolohiya at medyo nag-aalala sa kanilang kasalukuyang antas ng kasikatan. Pero mula sa ibang mundo. Gamit ang kanyang item box at online grocery skills, batid niya na maraming tao ang nagnanais na maging kakampi si Ephemerer. Mas nakakabahala ito kapag tinitingnan ang kilos ng mga nobles at leader ng bansa. Umaasa siyang hindi sila mapapansin at makakabuo ng anumaning problema na magdudulot ng atensyon mula sa mga ito. Naghihimpilang dilim sa party, kaya't nagpangalawang wave, napansin niya ang grupo na lumalabas mula sa mga bato at nakatingin sa pagkain. Ang kanilang tiyan ay umaatungal habang nananawagan na malaman kung anong klase ng pagkain ito. Mabilis silang sumang-ayon na sumama sa kanila habang kinakain ng parang isang grupo ng mga zombie na natagpuan ang sariwang karne. Si Makota ay nagbabantay sa kanila habang inihahanda ang susunod na batch. Nagkukomento sila kung paano sila ay hindi pa nakakakain ng kahit anumang kahit kailan na ganoon kaganda. Na-inform siya ni Makota na naubos na ito. Nagpasalamat si Lars at ang Phoenix Adventurer Party para sa pagkain at nag-aalok na magbantay sa buong gabi bilang pasasalamat. Nagplano silang ibigay ang mga bandit sa mga knights kapag nakarating sila sa lungsod. Hinailan ni Lars ang kanyang taybak habang binalaan sila na huwag subukan ng kahit anong kalokohan. Nagagalit ang mga kriminal sa kayabangan ni Lars dahil panalo sila sa laban bago dumating si Fel para iligtas ang lahat. Binabalaan sila ni Makota bago magsimula ang kahambugan at binalaan na huwag subukan ng anumang kababalaghan o babalatan sila ni Fel. Ang mga maikli lang pagkatapos, dumating sila sa Carlina, at ini-inform siya ng mga ngalakal na ito ay ang ikalimang pinakamalaking lungsod sa kaharian. Ang kanyang pamilya ay naging mga ngalakal ng kapwa sa henerasyon. Habang dumadaan sila sa mga kalsada, nagay sa kanya ng kanyang gantimpala. Sinabi ng leader ng party sa kanila na patungo siya mama sa kanya, ngunit bago ito pumunta, ipinangako niyang dadaan siya sa tindahan ni Lambert mamaya. Nang dumating siya sa guild hall ng lungsod, inabisuhan siya ng clerk na ang kanyang membership ay na-revoke na. Nang hiniisip ng guild na ang kakulangan ng aktibidad ay nangangahulog ang kakulangan ng interes sa propesyon, kaya't binawi ang lisensya. Ang clerk ay nag-a-advise na subukan niyang itaas ang kanyang rank sa F, na nangangahulugang kailangan siyang maging aktibo isang beses kada 3 buwan kaysa kada buwan. Bukod dito, sa mas mataas na rank, nakakakuha siya ng mas maraming experience point. Binayaran ni Makota ang re-registration at sinabi sa kanila na may idinagdag siyang isa pang familiar mula nang huling magparehistro. Nang ipakita niya na ito ay isang slime, napapalayo ang clerk. Nagtatawanan ng ibang adventurers dahil may dala siyang slime. Medyo naiinis siya sa kanilang biro. Nakakatagpo niya si Lars at ang kanyang mga kasamahan, na curious na makita ang uri ng halimaw na hinihuli ni Fel. Nakilang lobo kundi si Ephemer na tagapagputol ng karne. Ang guild butcher ay nag-aalok na magsuot ng kanyang mga guwantes, excited na gawin ang trabaho sa ganoong kalidad na kalakal, at natutuwa na dinala ito sa opisyal na manggagawa. Ini-inform si Makota na may mga dilisensyadong tagapagputol ng karne na lolokohin siya at gagawing hindi maayos ang trabaho. Para sa salaryman ay ang pagputol ng mga tenga ng mga goblin bilang patunay ng kanilang paghahanap. Tila nang hihinayang siya, ngunit pagkatapos niyang gawin ito, iniwan siyang parang naantok habang nakahiga sa sahig, nababahala. Ininsulto siya ni Fel dahil sa pagiging mahina at ipinunto na palagi siyang nagtataga ng karne F-rank, ngunit sa dami ng mga tenga ng goblin na kanilang nakalap, nagawa niya ito sa isang araw lamang. Doon nagtatapos ang kaganapang iyon. Sa pagitan ng mga oras, mayroong ilang mga kahilingan na nais niyang kanilang harapin. Nababahala si Makota sa posibilidad ng isang misyon na ibinigay mismo ng Guildmaster, kaya't ipinaalam niya rito na hindi siya balak maging isang seryosong adventurer. Tinanggihan niya ang alok, ngunit sinabi ng Guildmaster sa kanya na ang mga request na yapon ang mukha niya habang sinasabi na wala sa labas ng kanyang kakayahan.
Ito ay isang musika sa mga tenga ni Willem habang ipinapakita niya na ang mga mataas na ranking na mga request ay kadalasang nananatiling hiyon dahil natatakot siyang magdulot ng ingay, ngunit nararamdaman niyang mapagkakatiwalaan si Willem at ito ay magiging balita sa buong bansa. Ang Chimera at Orthos ay napakamahal na hindi kayang bilhin ng guild. Hindi sigurado ang guildmaster kung maaari bang lagyan ng presyo ang kanilang halaga. Ang salaryman ay tinitingnan si Fel, iniisip kung anong uri ng mga nilalang ang kanyang naispatan. Habang tinitingnan ng asul na ogre, hindi naisip ng butcher na magkakaroon siya ng pagkakataon na makatrabaho sa isa. Interesado si Makota na malaman kung talagang napakarami ang mga ito. Inaabisuhan siya ng nagtitinda ng karne na ang mga asul na ogre ay may ranggang S at ang king orc ay nasa A rank, ngunit maaaring ituring na S rank ito dahil sa daang orcs na ito ay pinamumunuan. Nagugulat ang salaryman na para bang walang kahirap-hirap na pinaglalaruan lang ito ni Fel, kayang labanan ang gayong mga halimukasan para sa S-rank na guild card pati na rin ang kanyang bayad para sa mga kalakal. Pinasalamatan siya ni Makota ng may kagalang-galang na paraan bago umalis. Dumating na ang gabi, ibig sabihin, oras na para sa hapunan. Habang iniisip kung ano ang lulutuin, napansin niyang marami sila sipan niyang gumawa ng isang nakakapreskong putahe, kaya't ibinabad niya ang ibon na bato sa lasa-lasang tubig. Samantalang niluluto iyon, hinati niya ang mga gulay. Pagkatapos, nilamag niya ang nilutong karne at binaalat ito gamit ang tulong ni Sue, ngunit pagkatapos nito'y napagod pa rin siya. Gumawa siya ng sariwang salad na may sesame dressing para pagsamahin ang protina at gulay. Inihain niya ito. Pagkatapos, lumipat siya sa pangalawang putahe at gumawa ng stir fry na may rockbird at paminta. Gustong-gusto din ito ng kanyang mga kasamahan. Natuwa si Makota sa salad ngunit nakalimutan niyang magluto ng kanin para sa stir fry, kaya't ginawa niya na lang itong sandwich na mas masarap pa kaysa sa inaasahan niya. Napinggan, ngunit napansin ng salaryman na hindi masyadong comfortable ang standard na animal shelter. Kaya't pumunta siya sa online na tindahan at umorder ng isang malaking kumot na nagpaparami ng kaganhawahan ni Phil. Sa sumunod na araw, bumalik siya sa guild hall, kung saan ibinigay sa masalaki kung malalaman ng ibang tao na may ganoong karaming pera siya, at natakot siya, na kanya. Ipinabatid ng guildmaster sa kanila na mayroon siyang 2 quests na nais niyang harapin ni Phil. Gusto niya silang maghunting ng metal lizard at isang grupo ng bloody horned bulls. Gayunpaman, ipinamamanhikan niya na unahin ang paghahangad sa lizard. Itinayo nito ang kanyang pugad sa paanan ng kalapit na Melvin, na mga 2 araw na biyahe mula sa lungsod. Inaagar na iyon. Ang mga pisikal na atake ay halos walang epekto dahil sa kanilang metallic na mga kaliskis. Naalala ni Makoto na nang huli ni Fel na itinaga ang isang ganoong halimaw, hindi niya naisip na ito ay isang napakapanganib na horned bulls, sila ay nanirahan sa mga kapatagan sa kanluran ng lungsod. Ang kanilang malaking bilang, kasama ang kanilang mararahas na ugali, ay nagiging napakapanganib. Idinkahusayan sa panlasa ng alamat na famrerer. Alam niya na ang mataas na kalidad na karne ay sikat din sa mga tao. Ngunit nag-ante siyang saglit nang makakita ng mukha ni Fel at Makota na nag-aambisyon habang sila'y nakasubsob sa isang sulok. Lumabas sila ng guild hall, masaya ang salaryman na nabawasan na nila ang kanilang supply ng karne. Pakiramdam niya na dapat silang mag-umpisa ng maaga kinabukasan, ngunit si Fel ay nais maglakbay agad upang matikman ang beef. Nais niyang bumili ng iba pang kalakal bago sila umalis, kaya't nagtungo siya sa tindahan ni Lambert na nagtitinda ng leather. Masaya ang mga ngalakal na makita siya sa kanyang tindahan, at nagpahayag si Makota kung gaano kakahanga ang tindahan na para bang isang Gucci shop noong 2nd siglo BC. Dumating siya upang bumili ng bagong bag, kaya ipinakita ni Lambert ang iba't ibang uri ng bag sa iba't ibang presyo. Nagpa siya ang salaryman na hayaan si Sue ang pumili dahil ito ang magiging bagong tahanan nito. Initotal ni Lambert ang lahat, at ito ay umabot ng 11 gold coins, ngunit ibinigay ito sa kanya ng libre. Ito ay nagulat kay Makota. Ipinaliwanag ng mga ngalakal na niligtas niya ang kanyang buhay, at sa itaas nito, narinig ni Lambert kay Lars na ang karne na kanilang kinakain ng walang pili ay ng pinakamataas na kalidad. Kaya't ang gestong ito ay pasasalamat at paumanhin. Sinisiguro ni Makota sa kanya na hindi niya kailangan mag-sorry at nais malaman kung okay man, itinanong ni Lambert kung may kanyang balat ang itim na ahas, ngunit ipinaalam sa kanya ni Makota na ito'y ibinenta na niya sa Adventurers Guild. Bagamat nakakalungkot marinig, ipinamanhik sa kanya ni Lambert na sa susunod na batch niya ay maaring ibenta ito ng direkta sa kanya dahil pinapayagan ng mga ahas, nagugutom siya sa karne nito, kaya't humiling siyang gawin ito ni Makota para sa kanilang hapunan.
Natuwa sila sa paraan kung paano ito inihanda ng huli, hanggang sa punto na wala siyang natirang makain, kaya't nagpa siya siyang gawin itong sobra para mabusog sila at mapanatili ang katahimikan niya habang kumakain. Sa pagkakataong ito, dinala niya ito sa isang mas mataas na antas. Pagkatapos itong marinate, binudburan pa ito at isinangag ng 2 beses para gawing extra crispy, at napansin at na-appreciate ito ng kanyang mga alamat na famrerer. Kumain sila hanggang mabusog. Masaya si Makota na gumana ang kanyang plano, kaya't isinangag na rin niya ang kanyang bahagi para tamasahin habang sila'y natutulog. Ito ang nagtatapos sa episode. Makota at ang kanyang kaakbay ay nagtungo upang tapusin ang S-rank mission na ibinigay ng Guildmaster. Dumating sila sa paanan ng bundok kung saan nagtataglay ng tahanan ng Metal Lizard. Si Fel ay agad nang nagiging mayabang sa kanyang katunggali, tinatawag itong isang simpleng bahay na gecko. Ang salaryman ay pakiramdam na kailangang ilarawan ng mas maraming respeto ang pangalan ng Lizard. Tinitingnan niya ang mga papeles ng misyon, nagtataka kung saan ito nagtataglay ng kanyang pugad. Hiniling ni Fel sa kanya na maghintay ng sandali at ginamit ang kanyang mas mataas na mga pandama upang agad na matukoy ang lokasyon nito. Bago pa man makapaghanda si Makota, ang alamat na lobo ay biglang sumugod patungo sa lokasyon habang siya'y sumisigaw. Dumarating sila sa pasukan ng isang kuweba. Sinubukan ni Makota na ipaalam kay Fel na hihintayin niya ito sa labas. Gayunpaman, bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, bumilis ang takbo ng lobo at pumasok sa kuweba, na nagdulot sa kanya ng takot na sigaw. Tinuloy nila ang kanilang paglalakbay hanggang makita ang Metal Lizard sa kaloob-looban ng kuweba. Sumilip sila mula sa likod ng pader ng kuweba upang suriin ang kanilang layunin. Una, napagtanto ni Makota na ito ay makinang at nagtataka kung dapat ba itong ganoon. Kaya ginamit niya ang kanyang kasanayan sa pagsusuri para suriin. Nagulat siya nang sabihin nito sa kanya na ito ay isang mithril lizard. Ang lalaki ay nakakilala sa pangalan ng material bilang ang alamat na metal na lumilitaw sa mga kwento ng pantasya. Ini-check niya ulit dahil sigurado siyang dapat nilang harapin ay isang metal lizard. Sinabi ni Fel na ito na lang ang metal lizard na nararamdaman niya sa lugar at naghula na maaaring nag-mutate ito pagkatapos kumain ng mithril ore. Napansin niya na ito ay nangangahulugang hindi gaanong epektibo ang mahika laban dito. Ipinaliwanag ng Fenra na ang mithril ay magaan, matibay, at lubos na kaakibat sa mahika. Batay sa kanyang pagsusuri, pakiramdam ni Makota na maaaring maging nakakabahala ito kahit para kay Fel, ngunit tinatanggihan niya ang ideya na iyon habang nagbabato ng isang spell ng kidlat na pumipiga dito tulad ng bitag sa langaw. Iniulat ni Fel sa kanya na kailangan lang niyang ihagis ang isang sumpa na sapat na malakas upang malampasan ang kakayahang ilipat ng lizard kontra sumpa. Ang salaryman at si Sue ay nagbigay galang sa yumao nilang kaaway bago ito isalansan sa kanyang item box. Pagkatapos, nagpasya siyang kunin ang ilang mga mineral na may pag-asa na makagawa ng mga sandata at armadura dito, kaya't nagdesisyon siyang magtulong sa pagsusuri. Narinig ni Fel ang kanyang hangarin na gamitin ang ilang sa mahalagang material para gawing armadura, ngunit binasag nito ang isa sa mga mineral sa sobrang inggit at galit. Sinabi niyang wala siyang kailangang ganitong armadura dahil wala umanong mas malakas kaysa sa kanyang beret. Kaya't hindi niya dapat itinatapon ang kanyang oras. Si Makota ay nakikinig sa kanyang mga salita, habang si Fel ay tumitingin pataas na sinasabi na hindi nito turinjin ang kanilang pagtatagpo bilang isang warm-up lamang. Isinasantabi si Makota palabas ng kuweba patungo sa kanilang susunod na destinasyon. Dumarating sila, at sandali ang nahihirapan si Makota na huminga. Binabasa niya ang briefing ng misyon na nagbibigay babala sa kanya na ang mga nilalang ay katulad ng laki at karahasan ng ibang mga nilalang. Nakakakita si Fel ng mga hayop sa unahan. Natatakot si Makota na lumapit sa kanila, ngunit ginagamit niya ang posibilidad na manotice sila sa kanyang paglapit para manatili sa malayo kasama si Sue. Sumasang-ayon si Fel na mas mabilis ito at nagmadali patungo sa pangangaso. Agad pagkatapos, lumitaw ang slime mula sa kanyang bag nang malaman nitong si Fel ay pumunta upang talunin ang mga nilalang. Gusto rin itong makaramdam ng kakaibang eksena. Mabilis itong lumabas ng bag at nagmadali pababa. Nang mabahala si Makota, umakyat siya gamit ang kanyang braso papunta sa mataas na damo para magkaroon ng mas magandang tanawin. Sa loob ng maikling panahon, natalo ng dalawa ang buong kawan. Sa gulat ng kanilang Panginoon, pati ang slime ay tumulong sa kanya na ilagay sila sa kanyang item box. Iniisip ni Makota ang iba't ibang paraan kung paano niya ito lulutuin, na nagbibigay sa kanya ng kaunting kasiyahan.
Pagkatapos nilang kumain, nagtrabaho siya agad at ginawa ang mga rockbird katsu sandwiches gamit ang natirang pagkain mula sa nakaraang araw. Ini-enjoy ng kanyang mga kaakbay ang pagkain, at sinabi ni Makota kung gaano kaganda kumain ng sandwich sa ilalim ng malawak na bughaw na langit. Ginamit din niya ang pagkakataon na ito upang ipakilala sila sa cola na kanilang ini-enjoy. Gayunpaman, ito ay nagdulot ng malakas na burp kay Fel na ikinahiya niya habang nagtatawanan si Sue at ang salaryman. Bumalik sila sa lungsod kung saan ipinakita ni Makota ang mithril lizard. Sa reaksyon ng guildmaster at butcher, iniisip niyang ito ay maaaring isang malaking bagay na nagpapakaba sa kanya ng kaunti. Patuloy na iniinspeksyon ng butcher ang mga kaliskis gamit ang isang salamin, at batay sa kanyang nakikita, hindi niya ma-imagine na ito ay iba pang bagay. Parehong nakatitig sa kanya ng medyo maalat bago sabihin ni Willem na palagi siyang nagdadala ng pinaka-hindi inaasahan na mga bagay sa kanila. Ang butcher ay patuloy sa pagsalaysay na ang ganitong uri ng nilalang ay napakakaunti. Ang huli itong naitala ay mga 400 taon na ang nakakaraan. Binanggit ng guildmaster na ang katotohanan ang isang metal lizard ay nag-evolve at naging mithril lizard ay nangangahulugang natuklasan ng isang bagong mithril vein. Ang material mismo ay bihirang makita kahit sa mga bihirang metal. Mayroong 3 bundok sa mundo kung saan maaaring ay mina ang mithril. Nahulog ang loob ni Makota nang malaman kung gaano kahalaga ang pagtatagpo na ito. Umupo si Willem habang sinasabi na ito ay isang biyayang mula sa Diyos para sa Panginoon ng lungsod, at ang mithril lizard ay kailangang ibigay sa guild. Ang pag-alam na ang usapin na ito ay aabot sa pandinig ng hari ay nagpapawis ng labis si Makota, at pinatitiyak ng guildmaster na siya'y lubos na kikilalaning pinaghirapan sa kanyang ginawang trabaho. Tinataya niya na maaaring magbayad ang Panginoon ng lungsod ng hindi bababa sa 5,000 ginto, kabilang ang orihinal na gantimpala sa pangangaso. Naiingit ang butcher sa kanyang kita at alam na sa ganoong malaking kita, maaaring maglaro-laro na si Makota sa buong buhay niya. Ang usapan ay lumilipat sa Bloody Horn Bull Hunt at gusto ni Willem na matapos ito agad. Ngunit huminto siya sa gitna ng kanyang pangungusap nang ilabas ni Makota ang kanyang natapos ng quest, ipinapakita sa kanya na nagtagumpay rin sila roon. Iniwan ni Makota ang guild hall na nababahala na ang kabuuan ng kanyang natuklasan ay maaaring sirain ang kanyang payapang buhay. Mas interesado si Fel na malaman kung niluto na niya ang karne ng Bloodhorn Bull. Kung ganun, dapat daw itong magmadali at magluto ng putahe. Nagpapahayag din siya ng kanyang excitement na subukan ang karne. Nagpo-post sila ng isang grupo na post habang sinasabi ng kanilang Panginoon na masisigla sila sa pagkain ng gabi na iyon. Una niyang sinimulan sa pagputol ng karne para gawing steaks na may magandang taba sa ibabaw. Alam ko rin na lumilitaw sa iyong YouTube feed ang mga steak shorts. Pinainit niya ang kawali ng mantika sa mataas na temperatura at ibinudbura ng asin at paminta bago lutuin ng mabuti hanggang maging kulay ginto sa bawat gilid. Ipinaalam ni Makota ang isang bagong aspeto sa pamamagitan ng pagpapahinga nito sa loob ng kitchen foil. Kapag ito'y ibinukas na sa wakas, naglalaway silang lahat. Tinapos niya ang paghahanda ng unang mga porsyones habang silang lahat ay umuupo na para kumain. Sa oras na pumasok ang unang piraso sa kanilang mga bibig, biglang tumalon sila mula sa kanilang upuan dahil sa sobrang sarap. Bilis na tinapos ni Fel ang kanyang unang bahagi at humiling ng susunod. Inihulog ni Makota ang isang bante ng mataas na kalidad na karne at inidip ito sa kanyang paboritong garlic steak sauce. May iba't ibang lasa pa ito at sinubukan niya ang ilan sa kanyang pagkain na nagpapahusay pa sa lasa. Relax ang kanyang mga kaakbay pagkatapos ng makalasa ang kainan habang nililinis ni Makota. Sinabi ni Fel na hindi na niya kayang kumain ng hilaw na karne maliban na lang kung ang sitwasyon ay pumipilit sa kanya. Mas masarap lahat kapag lutong sarap ang luto ng salaryman. Ito ay ang pinakamaliit na bagay na kayang gawin ni Makota dahil alam niyang dahil sa kanyang mga kaakbay, kaya niyang masiyahan sa kanyang buhay sa ibang mundo. Pumunta siya sa kanyang kwarto at nagdesisyon na ihanda ang isang handog para sa Diyosa ng Hangin at si Rare matapos siyang paalalahanan ni Fel dahil hindi siya palaging consistent dito. Nagpasya siyang ipadala sa kanya ang maraming iba't ibang mga snacks. Naririnig niya ang kanyang tinig na nagsasabing hindi ito sapat at dapat siyang mag-alok ng mas maraming matamis. Kaya tinanong niya kung ano ang nais niya bago umorder ng lahat at ipadala ito sa kanya. Maaga, naririnig ni Makota ang kaguluhan sa mas mataas na kalagayan habang ipinakikilala ng iba pang mga Diyosa ang kanilang sarili. Gusto rin nila ng ilan sa mga matamis mula sa kanyang mundo, kaya't inaalok nila ang kanilang pagpapala sa kanya kapalit nito.
Sinusubukan ni Ninra na hadlangan ang deal, at lumalabas na binigyan siya ng mababang pagpapala ng Diyosa ng Hangin, na sinubukan ng iba na icon Dina, na ito'y hindi ganap na nagbibigay proteksyon sa kanya laban sa lahat ng status effects. Bilang pang-insulto pa, wala siyang wind affinity. Sinabi ni Kishore, ang Diyosa ng Lupa, na mayroon siyang affinity sa apoy at lupa magic. Sinabi ni Agni, ang Diyosa ng apoy, na maaari siyang maging hindi natitinag sa kanilang mga pagpapala. Magagamit niya ang malakas na mga sumpa para sa mas mababa. Inialerto ni Ninra ang kanilang mga boss na pinagalitan na sila dahil sa pagbibigay ng maraming pagpapala, kaya't nagpa siya ang dalawang iba pang Diyosa na bigyan siya ng mababang pagpapala. Medyo naiinip na si Makota sa kanilang pag-aaway, kaya tinapos nila ito sa pamamagitan ng puwersahan ng kanilang mga pagpapala sa kanya. Ang bilang ng mga ito ngayon ay walang katulad. Nagsisimula ng ma-upset ang Diyosa ng tubig na Rusalka sa katunayan na siya lamang ang hindi magkakaroon ng offering mula sa ibang mundo dahil wala siyang affinity para sa water magic. Siya'y nagsisimulang umiyak, na nag-aalala sa lahat, kaya't nagtanong ang salaryman kung maaari niyang ipasa ang kanyang pagpapala kay Soy. Binubusisi ito, at malakas ang affinity ng slime sa water magic, kaya't ibinibigay niya ang buong pagpapala sa kanya. Lumabas na nagbibigay siya ng kanyang pagpapala sa isang tao kada 100 taon, kumpara sa iba na kumikilos bawat dekada. Si Makota ang magbibigay ng offering para kay Soy, kaya't ibig sabihin, tatanggap din ng matamis na handog si Rusalka. Medyo naiinip si Ninra na nabisto na ang kanyang munting lihim, ngunit natuwa sila nang magpadala si Makota ng isang kahon ng mga kagamitan para sa kanilang pagkakaibigan. Pagod na ang salaryman sa ingay nila, ngunit tiningnan niya ang kanyang mga estadistika, at mayroon na siyang maraming pagpapala ngayon. Nagpa siya siyang siguruhing walang makakaalam, kaya tinanong niya sila kung ano ang kasama sa pagpapala. Inirerekomenda niya na subukan ito kinabukasan pagkatapos lumitaw ang araw. Pumunta si Makota sa kagubatan upang subukan ang epekto ng kanyang mga bagong pagpapala sa kanyang mahika. Sa kanyang pagkakagulat, malaki ang nadama niyang pagsulong sa kanyang apoy at lupa magic, at gumagawa ito ng mas malaking pinsala. Kahit si Fel ay na-impress. Nagpa siya si Soy na subukan din ang kanyang water magic, at ang kanyang mga resulta ay kahanga-hanga habang lumilikha siya ng isang malaking bangko ng tubig. Hinimok ni Makota na barilin ito, at nagulat siya sa lakas ng atake dahil ito'y nagpabagsak ng isang puno. Pinakita rin ng slime ang kakayahang gawing iba't ibang anyo ng water blades at nagtala ng ilang puno. Sinabihan ni Makota si Soy na huwag itong i-aim sa mga tao o gamitin ang mga bagong kapangyarihan sa bayan. Labis na na-impress si Fel hanggang sa puntong gusto niyang mag-sparring kay Soy, ngunit hindi ito pinayagan ng salaryman. Fel nagtungo sa pangangaso habang si Makota ay nagpa-practice ng kanyang stonewall technique. Sa pagtatapos ng araw, kaya na niyang gawing bahay gamit ang lupa magic, na nangangahulugang maaari siyang matulog ng may bubong kapag sila'y naglalakbay. Iniharap ni Fel ang itim na ahas para ipagbili ang balat nito sa mga ngalakal tulad ng ipinangako. Hindi makapaghintay ang kanyang mga kaakbay na makarating sa bayan, kaya't nagdesisyon silang mag-dinner sa labas bago siya magsimula ng paghahanda ng pagkain. Sinabi ni Fel kay Makota na na-impress siya sa pag-unlad ng kanyang mahika. Doon nagtatapos ang kaganapan. Ang mga sinag mula sa umagang araw, at ang pag-awit ng mga ibon ay niyang itinayo. Ang kanyang dalawang iba pang kasama ay bumangon ng maaga at sumama sa kanya sa labda na ahas na hinuli ni Fel kay Lambert, ngunit nakakabagot daw ito ayon kay Phil. Matapos ng kaunting oras, dumating sila sa guild kung saan binigyan sila ng mainit na pagtanggap ng mga manananggal. Sinabi niya sa kanila na tapos na ang kanilang order at ibinigay din sa kanya ang isang supot ng pera para sa ibang bahagi na binili ng guild mula sa kanya. Nagbabala ang mga manananggal na kailangan niyang maghintay ng kaunting mas matagal para sa pera sa Mithril Lizard. Kinuha niya mula sa kanyang item box ang itim na ahas upang i-proseso ng mga manananggal. Nagkomento sila kung gaano kahalaga ang mga nilalang na ito pero tila normal lang para sa ito ni Makota na ibenta lahat mula sa nilalang maliban sa karne at balat. Kaya nagtungo sila sa kanilang tahanan matapos ang at giniling ang karne ng mas mabilis kaysa sa isang makina. Ito ay nagpapasaya sa kanyang amo dahil ito ay nakatipid ng oras. Pagkatapos ay tinadtad na niya ang kanyang sibuyas at inimix ang iba pang mga sangkap kasama si Soy. Binuo nila ito sa mga pati habang si Fel ay nanonood mula sa likod, na medyo na-left out. Naisipan niyang magdagdag ng keso sa gitna ng ilang mga pati bago ito lutuin ng perpekto. Ang tatlong ito ay nagupo para kumain, at lahat sila ay masaya sa pagkain habang si Soy ay tumutulong sa paghugas ng mga pinggan. Napansin niyang ang sabon ay hindi bumubula,
kaya naisipan niyang bumili nito mula sa kanyang online na tindahan ng grocery. Nakakita din siya ng pagkakataon na ipakilala ang kanyang produkto sa mundo. Dahil mayroon na itong sabon, ibig sabihin ay hindi masyadong magdududa ang mga tao. Ito ay nagbibigay sa kanya ng kaunting kasiyahan dahil matagal na siyang hindi nagtatrabaho bilang isang mangangalakal. Bumibili siya ng bar soaps at shampoo. Ibinubuhos niya ang nilalaman sa mga lalagyan na pambansang ginagamit upang lalong itago ang kanyang sikreto. Sa lahat ng iyon, nasisiyahan ang slime sa paglubog sa tubig. Habang tinitingnan siya sa kalagayan na iyon, nais ni Makota na maligo dahil hindi siya naliligo mula sa 11 episode na ang nakararaan. Sa huli, pumunta siya sa tindahan ni Lambert upang ihatid ang balat ng itim na ahas. Ikinagulat ng mga ngalakal ang kahusayan ng kalidad habang sinusuri ito. Binanggit niya kung gaano kahirap makakuha ng hindi sira at buong buhay na balat tulad ng halimbawa na bilhin ito sa halagang 50 ginto, na ikinagulat ni Makota dahil ito'y tila masyadong malaking halaga. Matapos ang negosyo, hinihingi ng salaryman ang payo mula sa eksperto tungkol sa kanyang mga produkto. Nagsimula siya sa pag-amin na bahagi rin siya ng Merchant Guild. Lambert nagpapahayag kung gaano kakaiba na makakita ng isang tao na nagparehistro sa parehong bagay, sa kabila ng mga pangako na kasama para sa bawat isa. Ipinakita niya ang mga sabon para sa kanya na inspeksyonin at ibigay ang kanyang opinyon kung mabebenta ang mga ito. Nagkomento si Lambert sa kahangahangang amoy habang ipinaliliwanag ni Makota ang mga benepisyo ng shampoo at conditioner. Ito ay nagpahimbing sa merchant ng ilang saglit, kaya't nag-aalala si Makota, iniisip na hindi ito mabebenta. Ngunit sa kanyang pag-akyat gulat, si Lambert ay mas lalong nagpapakita ng kanyang excitement. Ibinunyag niya na ipinagdiriwang niya ang kanyang anibersaryo kasama ang kanyang asawa sa year na mahanap ang regalo para sa kanya dahil mayroon na siyang lahat ng mga bag at damit sa kabila ng kalakaran ng kanyang asawa. Gusto ng babae ng isang espesyal mood. Kaya't siya ay sobrang saya dahil ang mga item na ito ay perpekto, dahil mahilig sa paliguan ng kanyang asawa. Makota inaasimala ang katotohanang sinabi niya ang Beth. Siya rin ay nag-excite na ang kanyang mundo ay may mga paliguan at nakikiusap kay Lambert na ipakita sa kanya ang kanyang paliguan. Ipinaliwanag ng mga ngalakal, habang ito'y tinitingnan, na napakarati at mahal ng mga ito, alinsunod sa proseso na kinakailangan upang magtagumpay ang kanilang pag-andar. Ito ay isang tanda ng tagumpay para sa paggawa ng isa. Karaniwan ang mahigpit si Makota sa kanyang pera, ngunit gusto. Nag-aalok si Lambert na ipakilala siya sa tindahan na nagbebenta ng mga ito kung interesado siya, na nagpapasaya sa kanya. Bago siya umalis, ibinibigay ni Makota sa mga ngalakal ang sabon para subukan ng gabing iyon upang siguro asawa niya ay biglang nagtaglay ng kanyang inner flight na pagbati sa pagkakataong ito. Siya ay nagpuputol sa kanya nang siya'y subukan magsimula ng simpleng usapan at diretsuhin pumunta sa pag-uusap tungkol sa mga sabon na ibinigay ng salaryman sa kanyang asawa. Isiniwalat ni Marina nang maligo si Lambert noong nakaraang gabi, kumakalat ang napakagandang amoy at puno ng kislap ang kanyang buhok kahit hindi ito nag-aalaga ng mabuti sa kanila. Bilang isang babae, hindi siya makapagsabi ng tahimik tungkol sa kanyang nasal ayan. Naturalmente, subukan din niya ito sa kanyang sarili, at ang mga resulta ay nagsasalita para sa kanilang sarili. Iniwan nito siyang mabango at ang kanyang balat ay makinis. Ang shampoo ay nagawa ng mga milagro para sa kanyang buhok dahil sa mga taon na siyang nagsusumikap sa tuyong at naglalakihang buhok, na yun ay puno ito ng kislap. Lambert ginamit ito bilang pagkakataon upang kumuha ng ilang puntos sa kanyang asawa sa pamamagitan ng pagbibigay puri sa kanya. Batay sa kanilang papuri, inaasahan niyang bibili siya ng marami para sa kanyang asawa, ngunit nagulat siya nang malaman na nais nilang ibenta ang mga produkto para sa kanya sa kanilang tindahan. Bagaman sila ay isang tindahan ng leather goods, napakumbinsi ng asawa ng mga ngalakal na ibenta ang produkto roon. Tiyak malaman kung ano ang plano para sa nalalabing bahagi ng araw at nagmungkahi na maglinis sila ng isang dungeon. Natanggap niya ang balita na ang guildmaster na si Willem ay bumalik, kaya nais niyang makipagkita dito. Naghihintay si Fel sa labas kasama si Soy, ngunit medyo frustrado. Habang dumadaan si Mac pipigil sa anumang pagsusuri. Pumunta siya sa opisina ni Willem at naglabas na ang matanda ay nagtapos na sa deal ng Mithril Lizard, at ito ay isang malaking halaga na 5,800 gold coins. Bagaman siya ay naa-overwhelm, napapansin niyang maaari na niyang bilhin ang bathtub na yon, ang isang Mithril mine. Samang balita sa Master. Sumugod ang swarm ng wyverns sa isang low-rank party habang sila ay nasa Western Plains. Habang nagmamadali silang pumunta sa main hall upang makita ang pinsala, naalala ni Willem na natanggap niya ang mga ulat tungkol sa kanilang presensya sa lugar.
Sinusundan nila ang mga players. Ibinibigay ng attendant ang isang report sa sitwasyon na ang party ay nakatakas, ngunit marami sa kanila ang napastihan bukod pa sa kanilang mabibigat na sugat. Nagdatingan sila sa main hall, at si Makota ay lubos na natatakot habang tinitingnan ang mga horror na idinulot ng mga halimaw sa party. Si Makota ay lumakad palapit na may kanyang mataas na kalidad na mga potions. Kaagad itong inilagay sa kanyang katawan, at agad na nagpagaling ng sugat at itineutralize ang lason. Tinitingnan ng guildmaster at ng iba ang bote nang hindi makapaniwala bago ito ay tingin sa kanyang Makota, na mabilis na lumingon. Inuutusan sila ni Willem na simulan ng ilipat sa mga kama ang ilan sa kanila na nagsisimulang mag-stabilize. Iniutos ng guildmaster sa mga adventurer na kayang isang emergency quest. Kinakailangan lamang ang mga C-rank at mas mataas para makilahok. Si Makota ay nagiging kulay asul ang mukha dahil C-rank na lang siya ngayon. Binigyan sila ni Willem ng kasiglahan sa pamamagitan ng isang talumpati tungkol sa kung paano kailangan ng lungsod ang proteksyon. Siya kung ano ang kanyang iniisip, at simpleng sagot lang niya na magiging magandang pagsasanay ito para sa kanya. Bukod pa rito, masarap ang karne ng wyvern. Aliwala siya ni Fel at tinanong ang guildmaster kung pwede niyang alagaan ang mga wyvern na kanyang hahanapin. Nagdagdag si Willem na magbibigay pa sila ng rewards money. Sa may katiyakan, nais ng lobo na umalis agad, kaya siya ay labis na natutuwa na makakalaban din siya. Gusto rin sumama ng guild, pero ipinaalam sa kanila ni Fel na silang alagad na may kasaysayan. Si Willem ay humihingi ng tulong na iligtas ang lungsod. Ang trio ay nagtungo ng mabilisan at mabilis na nakarating sa lugar na infested ng mga nilalang. Ginamit ni Makota ang kanyang appraisal skill upang suriin ang Ginamit ni Fel ito bilang pagkakataon upang turuan si Soy kung paano manghuli ng mga lumilipad na biktima. Excited ang slime, pero hindi gaanong sang-ayon si Makota. Napansin sila ng wyvern at nagsimulang bumaba, kaya't nagtagpo ang mga pamilyar sa gitna. Biniyak niya ang mga ito sa utos ni Fel. Nagsimula ang laban, at nagtago si Makota sa likod ng bato habang nagmamasid. Siya ay nababalisa sa kanyang nakikita ni Phil habang pareho silang naglalakbay sa gitna ng mga wyvern. Lobo upang tapusin ito. Sa lahat ng mga halimaw na natatalo, nagluto si Makota ng mga knee cutlets upang sila'y gawing pampasaya sa kanilang pagbalik sa lungsod. Lalang, at nag-e-enjoy na ang trio ng kanilang pagkain para sa pagdiriwang. Ito ang nagtatapos sa episode. Nagpapatuloy ang mga bagay na may Guildmaster Willem na nakaupo na may mga braso na nakakross habang ang kanyang mga kasamahan ay nakatayo sa tabi niya. Isang miyembro ang nagpapahayag na tila masyadong matagal ang pagdating ni Makota at ng kanyang mga kaibigan. Justo sa pagbigkas niya ng pahayag, dumaan ang Sala-Raymen at ang kanyang mga kakaibang nilalang sa pangunahing pinto. Maingay niyang ipinaalam ang kanyang pagdating, at bigla silang lahat na tumaas ang kilay, masaya na ligtas silang bumalik. Si Willem ay nagmamadali papunta kay Makota habang iniulat nito na kanilang napagtatagumpayan na lahat ng wyverns sa kapatagan. Si Fel ay nagpapatuloy sa ulat, sinasabi na wala siyang nadama na iba sa lugar, ibig sabihin ay wala nang natirang wyverns. Lahat ay nagtitinginan ng may pagkabigla sa mga salitang kanilang inilabas. Agad itong sinundan ng isang malakas na hiyaw ng kasiyahan mula sa mga adventurer. Ito ay nagdudulot ng gulat kay Makota at umuurong ito. Ang guildmaster ay may parehong damdamin tulad ng kanyang mga kasamahan. Ipinaliwanag niya na kahit na lahat ng mga adventurer sa lungsod ay magkakasama upang labanan ang mga wyverns, kalahati sa kanila ay mamamatay. Ito ay nagulat sa Sala-Raymen. Si Willem ay nagpapatuloy, sinasabi na nag-aalala silang lahat ng sobra nang matagal silang nawala. Batay sa impormasyong ito, ina-advise ni Makota sa kanyang sarili na huwag sabihin na hindi gaanong tumagal upang patayin ang mga lumilipad na mga halimaw, kundi ipinatagal lamang nila dahil masaya silang kumakain pagkatapos ng laban. Ang kanyang internal na usapan ay naantala ng ibunyag ni Fel na sila ay nahuli dahil sa kumakain sila. Idinagdag pa niya na imposible para sa mga wyverns na makapagdulot ng anumang abala sa kanya. Ang leader ng guild ay tinitigan sila ng kalituhan, ngunit nanalangin si Makota na huwag siyang tingnan ng ganon, kaya lumabas siya sa bag at mas lalo pang nagkomento kung gaano kasarap ang pagkain. Ang malakas na boses ng kanyang kaibigan ay nagdulot ng takot sa kanilang Panginoon sa di inaasahang atensyon na kanilang tatanggapin. Samantalang sa labas ng guild hall, isa sa mga city guard ay nag-aanunsyo sa mga nag-aalalang residente na ang panganib mula sa wyvern ay naalis na, kaya dapat nang bumalik sa kanilang tahanan ng mapayapa ang kanilang mga puso. Sa loob ng opisina ng guildmaster, ibinibigay ni Makota ang mas maraming detalye tungkol sa kanilang kaharapang ito.
Sila at ang kanyang kaibigan ay nakapuksa ng 13 na wyvern. Ito ay nagulat kay Willem at tinanong kung lahat sila ay nakuha na. Kinumpirma ito ng Sala Rayman at binigyan pa sila ng impormasyon na bukod sa pagtatapos ng buhay sa leeg, ang natitirang bahagi ng katawan ng mga nilalang ay buo pa. Nagulat ang Guildmaster at ang mang-uukit sa marinig na napakatumpak na sinalubong nila ang mga ito, alinsunod sa ranggo ng mga wyvern at ang kanilang airborne advantage. Ang guild ay nais malaman kung gusto nilang ay proseso ang mga ito. Ang Sala Rayman ay nais lamang ang karne. Masaya si Makota sa kasunduang iyon, kaya't bumalik siya sa kanyang kwarto, pagod, yamang natapos na ang banta, at natugunan na ang kanilang negosyo. Naalala niyang hindi pa niya isinend ang kanyang handog sa Diyosa. Binuksan niya ang kanyang online shop upang bilhin ang mga kailangan, at si Agni ang unang nagpadala ng mensahe na binibigyang diin siya sa kanyang mga handog. Ipinaliwanag ni Makota na kasalukuyan niyang binibili ang mga handog para sa kanilang lahat. Si Ninra naman ay nagpadala ng lihim na mensahe na nagpapaalala sa kanya na siya ang unang Diyosa na nagbigay sa kanya ng biyaya, kaya't ang bahagi ng matamis na iniaalok sa kanya ay dapat na mas malaki, lalo na ang dorayaki. Sinabihan siya na panatilihing lihim ang kanilang kasunduan. Ang Diyosa ng lupa ay nagpadala rin ng maingat na mensahe na humihiling na magpadala siya ng ilang shampoo at sabon, lalo na para sa kanya. Ang Diyosa ng tubig ay nagbahagi rin ng kanyang lihim na hangarin, nagmamakaawa na bigyan siya ng bahagi ng mga lutuin niya dahil sa tingin niyang masarap ang mga ito. Hindi naiisip ni Makota na nag-uugma sila sa pag-uugali ng isang Diyosa. Tinutukoy niya silang lahat, binabanggit na kahit na nagpapadala sila ng mga pribadong mensahe, malalaman ng ibang Diyosa ang kanilang mga hiling sa sandaling ipadala niya ang mga handog. Lahat sila ay biglang natataranta sa hiya nang malantad ang kanilang lihim sa isa't isa. Si Agni ay nasa likod ng tatlo, naiinis dahil wala siyang ginawang ganun. Sinusubukan ng iba na ipaliwanag, ngunit ayaw niyang makinig. Hinihiling din niya na idagdag ang happy juice sa order. Inuulit nila ng pampubliko ang kanilang mga kagustuhan sa kanya habang siya ay nagtataka at nangungusap. Kinabukasan, naglakad sina Makota at ang kanyang mga kaibigan sa buong lungsod, at sila ang mainit na paksa sa bayan. Kumalat ang balita na sila ang nagtanggol sa lungsod laban sa mga wyverns. Dumating sila sa tindahan ng paliguan, at na-impress na agad si Makota sa harapang ito. Sa loob, hindi niya napigilan ang kanyang excitement sa dami ng mga paliguan sa harap niya. Matapos mag-explore ng ilang mga opsyon, napagpasyahan niyang pumili ng isa na may mga magic stone na nagpapanatili ng temperatura ng tubig. Ang nagbebenta ay namangha sa kanyang pagpili ngunit inakala na wala siyang sapat na salapi upang bayaran ng cash, kaya't inaalok sa kanya ang isang plano ng bayad. Nagulat ang boss nang ilabas niya ang mabigat na supot ng ginto para bayaran ito ng cash. Nagyabang pa siya ng tanggihan ng delivery dahil mayroon siyang item box, isang napakahirang kasanayan. Lumabas siya sa tindahan ng puno ng kumpiyansa at kasiyahan. Agad na ini-inform ni Makota si Phil na lalabas sila ng bayan para subukan ang paliguan. Hindi rin siya komportable sa bayan matapos ang kanilang pakikipagsapalaran sa mga wyverns. Ang Sala Rayman ay nakakita ng magandang lugar para itayo ang paliguan. Hindi interesado si Phil sa pagliligo, kaya't nagpa siya itong mangisda sa halip. Naglagay ang alamat na lobo ng isang protective barrier sa paligid niya bago siya magtungo sa kagubatan. Ginamit ni Makota ang isang patpat para iguhit ang sukat ng kanyang paliguan. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang earth magic upang lumikha ng mataas na pader na may exit para sa oras na gusto niyang umalis. Itinayo ng lalaki ang paliguan, at ginamit ni Sue ang kanyang water magic upang punuin ang paliguan ng tubig. Ininit ni Makota ito gamit ang maliit na fireball spell dahil nagtataglay ang paliguan ng init. Ang Sala Rayman ay nagsusuot ng kanyang shower outfit at maingat na naglilinis bago ito magbabad sa paliguan. Siya'y nagpaparelax sa loob kasama si Soy, na nagkomento kung gaano ito kaiganhawa at mainit. Ipinakita niyang ang karagdagang nakaka-relax na epekto ay dulot ng bath salt na idinagdag niya. Pagkatapos ng magandang paliguan, nagbihis siya at uminom ng malamig na kape na gatas para lalong makatulong sa kanyang pahinga. Gusto ni Soy ang lasa ng prutas na gatas na ibinigay sa kanya. Nais ni Makota na sana'y magustuhan din ni Phil ang paliguan gaya nila. Ngayon na siya'y pakiramdamang sariwa, nagpa siya siyang ihanda ang karne ng wyvern. Mataas ang kanyang mga asa dito sapagkat nilarawan ni Phil ito bilang masarap. Nagpa siya siyang gawing isang sosyal na bersyon ng comfort food. Una, tinadtad niya ang mga gulay at hinati ng manipis ang karne ng wyvern. Gumawa siya ng lasa ng sabaw bago idagdag ang sibuyas at karne. Habang niluluto,
Tinatanggal niya ang dumi, at pagkatapos ng ilang sandali, isinilbi niya ang putahe sa ibabaw ng kanin. Matapos ang putahe, iniisip niya kung nasaan si Fel at iniisip na malamang ay malayo ito sa kanyang pangingisda. Habang naghihintay, nagpasya siyang gumawa ng isa pang lutuin. Gumawa si Makoda ng isang mabagal na luto na estofado, at habang siya'y nagtatapos, naramdaman ni Soy na parating na si Fel. Natakot si Makota nang bumagsak ang isang Earth Dragon mula sa mga damo, ngunit mabilis siyang kumalma nang ma-realize niyang sinusundan ito ni Fel. Ang alamat na lobo ay mukhang magulo habang ipinaliwanag na hindi siya nasiyahan sa laban sa Wyvern, kaya't hinanap niya ang isang malakas na kalaban upang mapawi ang kanyang kagustuhan sa laban. Naisip na lang ni Makota na isang dragon ito at nagpanik dahil si Fel ay nanghuli ng isang alamat na prey. Ito ay nasa item box pa rin dahil maaaring ilagay ang presyo sa kanila. Ininform si Makota ni Fel na ang karne ng Earth Dragon ay masarap, ngunit hindi iyon ang iniisip niya sa ngayon. Sinabi pa ni Fel na ang karne ng nilalang ay karapat-dapat na kainin, kaya dapat itong i-presenta sa Guild Butcher upang i-proseso para sa kanila. Nagbago ang usapan nang maamoy niya ang pagkain. Sinabi ni Makota na gumawa siya ng 2 putahe gamit ang karne ng Wyvern, at ito ay nagpasigla sa alamat na lobo. Iniinda niyang ipagkakaitang pagkain at diretsahang sinabi kay Fel na marumi ito. Medyo nasaktan ang alamat na nilalang dahil sa pakiramdam niyang maayos ang kanyang pangangalaga sa sarili. Itinuro ng kanyang Panginoon ang alikabok sa kanya mula sa kanyang kamakailang laban, kaya't naglagay siya ng kondisyon na kung hindi siya maglilinis, wala siyang makakain. Una ay ayaw ni Fel, ngunit pumayag siya nang simulan ng ilagay ang pagkain sa item box. Pumasok si Makota sa online shop at nakakita ng ilang supplies para sa pangangalaga ng alagang hayop. Sinimulan niyang kusutin si Fel upang alisin ang mga buhok na natanggal. Naalala siya ng lobo na hindi siya aso, at humingi ng paumanhin si Makota. Binuhusan niya ito ng tubig, ngunit hindi ito natuwa. Habang hinahatid niya ang tubig, naisip niya ang isang ideya at ginawang shower si Soy. Ito ay nagbigay daan para sa mas madaling paglilinis kay Phil. Habang nagpapatuloy ang paglilinis, nagsimula siyang mag-enjoy ngunit medyo nahihiya nang kailangan niyang hugasan ang mukha ni Phil. Pagkatapos, binuhusan niya ito gamit ang soy shower, at sa oras na siya itutuyuin na, iniwagayway ni Phil ang kanyang sarili at sinabuyan si Makoto ng tubig muli. Sinubukan niya na makita ang magandang bahagi ng pangyayari, at sinamantala nila ang pagpapatuyo sa kanilang sarili sa pamamagitan ng pag-combine ng fire magic ni Makota at ng wind magic ni Phil upang lumikha ng isang fantasy air dryer. Ang final na resulta ay nag-iwan kay Phil na parang isang gwapo, at sinabi rin ni Soy kung gaano siya kakol habang kumikislap sa liwanag ng gabi. Ngayong malinis na siya, hinahanap na ng lobo ang kanyang pagkain, at nang ito ay isilbi, sobrang sarap sa kanya, na nagmumula sa kahusayan ng karne at sa matamis at maalat na sauce na kumapit sa kanin. Natapos nila ang kasiyahan sa kanilang pagkain habang nag-uusap ng mga walang kabuluhan. Kinabukasan, bumalik sila sa guild hall, at nagulat si Willem nang magtalima ang mesa nang hindi makapaniwala na may dala silang isang dragon. Inaasahan ito ni Makoda dahil sa mga bihirang nilalang na dinala niya kamakailan. Naiintindihan ng manguukit ang reaksyon ng guildmaster habang ipinaliliwanag na ang bawat bahagi ng dragon ay mahalaga, mula sa mga kaliskis at kuko nito hanggang sa loob, lahat ay mahalagang sangkap. Inaamin niyang hindi niya kayang bawasan ang ganitong mahalagang at bihirang nilalang. Medyo nangungulila si Makota, ngunit hindi nag-aalala si Phil kung paano ito puputulan, gusto lamang niya ang karne nito. Si Willem ay nagtangkang mag-isip kung kayang ipaukit ito ng isang kasamang guildmaster na kilala niya sa ibang lungsod. Tinanong siya ni Makota na magbahagi, kaya't inamin niya na may iniisip siyang taong kaya ang gawain. Ito ay nag-excited ang Sala Rayman at ang kanyang kaibigan, at nais malaman kung saan sila pupunta. Sinabihan sila ni Willem na malayo mula sa kanilang kasalukuyang lokasyon. Ang taong ito ay ang guildmaster ng Dolan, at may malalim na kaalaman sa mga dragon. Habang tinitingnan ng mapa, napansin ni Phil na malapit ito sa dagat, kaya't maaaring masubukan nila ang seafood sa kanilang paglalakbay. Naniniwala siya na sa kakayahan sa pagluluto ni Makota, magiging kahusayan ang mga sangkap. Ang guildmaster at ang manguukit ay tumawa, na-impress sa kung gaano sila ka-humble kahit na mataas ang antas ng kanilang kasanayan sa pakikipagtunggali. Bago umalis si Makota, bumisita siya kay Lambert at nagbigay ng karagdagang kargamento ng sabon at shampoo dahil sa magiging mahaba ang kanilang paglalakbay. Nagpaalam siya sa iba't ibang tao na nakilala niya sa lugar. Ibinigay ni Willem ang isang detalyadong mapa na nagpapakita ng mga daanan, settlement, at mapanganib na mga lugar. Lubos na nagpapasalamat si Makota,
kaya't nagsimula siya sa kanyang bagong pakikipagsapalaran. Sa gabing iyon, iniluto niya ang ikalawang putahe na ginawa niya ilang araw na ang nakakalipas. Pareho itong na-enjoy ni Fel at Soy. Binalaan ni Makota kung paano sila naging ganap na mga foodie. Humingi sila ng karagdagang serving habang nanganganib na masabing nagtatapos na ang kapanahunan ng pag-asa sa mas maraming masarap na pagkain.